Ang Devil Emperor. Credit to the author. 267 hanggang 75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa ilang pagkislap ng kanyang mga braso, naghanda si Ethan ng isang depensa at umupo nang nakakross ang mga paa, pinakalma ang kanyang isipan, at inihanda ang sarili para sumulong. Naramdaman niya ang pag-aalab ng kanyang kanang mata habang kumikislap ang gininto ang singsing. Huminga ng malalim si Ethan at itinoon ang kanyang buong soul power sa kanyang kanang mata. Ang banal na mata ng kawalang hanggan ay mayroong likas na koneksyon sa kaluluwa ng isang tao. Ang bawat pagsulong ay lubhang magpapahirap sa kaluluwa ng isang tao. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata sa ganitong paraan, habang si Ethan ay nakatuon sa kanyang gawain at walang sino man ang nanggugulo sa kanya. Gayunpaman, sa umaga ng ika-4 na araw ay iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata ng may buntong hininga. Bigo pa rin. Dahil ba sa mahina ang kaluluwa ko o dahil sa hindi mapakali kong pag-iisip? Napapikit si Ethan at nagsimulang magsisi. Napakabihirang pagkakataon para lumakas at sinayang niya ito ng husto. Naalala ang kanyang pagkainip 4 na araw na ang nakalipas, umiling si Ethan. Bakit hindi ako mapakalma? Kailangan kong pakalmayan ang aking puso at alisin ang lahat ng pang-abala. Huminga ng malalim si Ethan at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, naging malinaw ang mga ito at walang anumang alon sa mga ito. Tumayo si Ethan, kinalas ang mga tali at lumabas. Sinalubong siya ni Andrea at ng mga kasama. Isang sulyap lang ay sapat na para sabihin sa kanya na may problema. Anong problema? Tiningnan sila ni Ethan. Bumulong si Andrea, nagpadala ng mensahe si Lord Long ng pavilion na gusto nilang pag-usapan ang huling labanan sa pagitan ng 7 bahay kasama ka. Pero naglilinang ka nitong mga nakaraang araw at, sige, nakuha ko na. Pinutol siya ni Ethan at naglakad palayo nang hindi man lang sila nililangon. Parang nag-iisang lobo. Matagal na tiningnan ni Andrea ang kanyang likuran at saka sinabi, Kapitan Peyton, napansin mo rin ba na nagbago siya? Napalunok si Kapitan Peyton, hindi nagbago si Katie wala Kindstone, bumalik lang siya sa dati niyang anyo 8 taon na ang nakalilipas. Pareho pa rin ang itsura niya noong nasa Misty Forest pa siya. Pinagmasdan ni Andrea ang mayabang na figure ng may sakit sa puso. Aalis na naman ba siya? Ang isang demonyong cultivator ay tanging sarili lang nila ang iniisip. Dahil sa napakaraming taong nakilala ni Ethan sa paglipas ng mga taon, ang bawat engkwentro ay may bahagyang impluwensya, bawat isa ay dumidikit sa kanyang puso at sa huli ay gumugulo sa kanyang karaniwang mapayapang kalagayan ng pag-iisip. Naniniwala siyang ito lang ang dahilan ng kanyang pagkabigong isulong ang Divine Eye of the Void sa ikalawang yugto. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, naitaboy niya ang lahat ng impluwensya, kasama ang patuloy na lumalaking emosyon. Hindi na kailangan ng malalakas ang mga pabigat. Habang pinagmamasdan ang mga puting ulap na lumulutang sa asul na kalangitan, ang mga mata ni Ethan ay napakalinaw. Para silang mga patay. Mas maganda. Bumantong hininga si Ethan, at may layuning maglakad patungo sa isang patio na 10 beses na mas malaki kaysa sa patio ng angkan ng Larsen. May mga matataas na tao sa lugar na ito na nagbabantay sa gate. Kapatid, ang pagpatay na may layuning ginamit mo ay nakapagmulat sa mga mata ko. Tumawa si Jackson. Tumanggaw si Ethan nang hindi naapektuhan, ang tagal nating hindi nagkita, Kuya Jackson. Sandali na tumigil si Jackson. Bakit ang lamig ng kapatid ko ngayon? Mahal, ang astig mo. Biglang tumakbo si Darcy na may mapula-pulang mukha. Hinawakan ni Peony Overseer ang kanyang mukha at bumantong hininga. Sumulyap si Ethan sa kanya at sinabing, Dalaga, gawin mo ulit yan at sisiguraduhin kung ito na ang huli mo. Nanginginig na pinagmasdan siya ni Darcy na parang isang estranghero. Nasanay na siya kay Ethan na magsalita ng ganoon, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita niya ang pagkislap ng uhaw sa dugo sa mga mata nito. Sigurado siyang kapag binuka niya ang bibig niya sa sandaling ito, mabubunot ito ni Ethan. Nakita ni Peony Overseer na pinagtatawanan ang kanyang disipulo at tinitigan siya ng masama. Ngunit bago pa man siya makadepensa, ang malamig at walang emosyong mga mata ni Ethan ay sumulyap sa kanya, at ikaw, harapin mo ang iyong disipulo bago pa siya mapahamak. Kapag dumating ang panahong iyon, ang sarili mo lang ang sisisihin mo sa hindi mo siya wastong tinuruan.
Pumasok si Ethan sa loob ng hindi man lang lumilingon sa mga babae. Matagal nang nawala sa mood si Ethan na magbiro at handa nang ituloy ang kanyang mga banta. Anong problema ng batang ito? Parang ibang tao na siya. Habang ang mga pamilyar kay Ethan ay napigilan, ang iba ay mas natatakot magalit siya. Napapaligiran si Ethan ng walang humpay na anyo ng kalupitan na parabang nakatayo siya sa ibabaw ng lahat. Walang sino man ang nang-ahas na tumayo ng mas malapit sa 3 metro sa paligid ng makapangyarihang Panginoong ito. Ang kanyang malayong tingin at ang kanyang kapangyarihan ay nagpapabatid sa kanila na ang pinakamasarap na naramdaman niya ay noong siya ay nag-iisa. Iniwan silang lahat ng Ethan na ito na nanlamig at nanginginig sa loob. Ugong. Pumasok si Ethan sa mabigat na pinto, kung saan nakaupo ang 3 angkan sa paligid ng isang bilog na mesa. Nakangiti silang lahat sa kanyang pagdating, lalo na si Clara. Tumanggaw siya at ngumiti bilang tugon, ngunit hindi pinansin si Clara at umupo na lamang. Katie Wala-Kinestone, tapos na ang qualification round. Dahil sa iyong pakikilahok, maraming clan ang natanggal. Kaya ang huling labanan na nakatakdang labanan pagkalipas ng 1 buwan ay maaaring ipagpaliban 2 araw mula ngayon, paliwanag ni Rufus. Tumanggaw si Ethan, kaya pala gusto mo akong makita ay. Dahil hindi pa nakisali ang angkan ng Larson sa huling labanan ng 7 bahay noon, may ilang bagay pa kayong hindi pa natututunan. Ngumiti si Rufus, sa totoo lang, ang huling labanan ay ginaganap sa ibang lugar sa bawat pagkakataon at nagbabago ang mga patakaran. Ang nananatiling pareho ay kung gaano ito kalupit at kalupit. Kaya hindi ito ginaganap sa Dragon Cloud City. Hindi ba tradisyon na ang esoteric debate ay ginaganap dito sa nakalipas na 1,000 taon? Napataas ang kilay ni Ethan. Umiling si Rufus, ito ang pukana ng pamilyang imperial. Sa pamamagitan lamang patuloy na pagbabago ng kapaligiran nila makikita ang tunay na kapangyarihan ng 7 bahay. At sa kung gaano kalakas ang mga disipulo mula sa 7 bahay, gayon din ang magiging mas mahirap na lupain. Sa pagkakataong ito, inaasahang ito ang pinakamalala sa ngayon. Napakurap si Ethan, wala pa ring alam sa paligid. Humajejek si Lola, hindi kailangang maguluhan si Katie Wala-Kinestone. Ang Dragon Cloud City ay mayroong malaking teleportation array ng ika-8 baitang para ipadala tayo kahit saan sa loob ng Titan's Empire. At doon gaganapin ang huling labanan. Ito rin ay para maiwasan ang sinuman na mag-ambush. Tumanggaw si Ethan. Naisip na ng pamilyang Imperial ang lahat. Pero sayang lang ang paggamit ng ganito kalaking teleportation array para lang sa esoteric debate. Umiling si Ethan sa huli. Kung gusto ng pamilya ng imperyo na sayangin ang kanilang kaban, paano naging problema niya iyon? Mas makabubuti pa sa kanya na magtuon sa huling labanan. Iyon ang buong dahilan kung bakit sila nagtipon dito. Ngumiti si Rendon Graham, Katie Wala-Kinestone, ang iyong mga kasanayan ay nagbukas ng aming mga mata. Ngunit nais pa rin naming itanong, gaano ka Katie wala sa pagharap kay Timor? Nakapikit at natatawang tumawa si Ethan, wala naman. Pero makakahinga ka ng maluwag dahil kaya ko siyang hawakan. Kung paanong pile ang isa sa 3, kaya mo bang hawakan ang natitirang 2? Dahil napigilan ni Katie Wala-Kinestone ang halimaw na iyon, ang 2.5 lalaki ay madaling maaasikaso. Magkakaroon ng pagbabago sa ranggo ng 7 bahay. Masayang naasahan ni Rendon. Natawa naman ang iba kasama niya. Nag-usap sila ng iba pang mga detalye pagkatapos ay nagtapos. Naglakad si Ethan papunta sa pinto nang may isang magandang figure na hamarang sa kanyang paningin. Tinitigan ni Ethan si Clara. May kailangan ka ba? Mahinang tanong ni Ethan. Galit na pinagmasdan ni Clara ang walang emosyong si Ethan. Ethan, gusto ko ng sagot. Wala ka na bang dahilan para magtagal pa sa Drifting Flower City? Wala. Determinado si Ethan, sabi ko naman sayo, ginawa ko lang yun dahil sa pansariling interes. Dahil nakamit ko na ang aking layunin at nakuha ko na ang aking hinahangad, wala na akong dahilan para manatili pa. Nagngalit si Clara at kinuyam ang kanyang mga kamao, paano naman ang mga araw na ginugol sa kubo na iyon? Maaari mo bang sabihin na totoo ang paglalaro ng bahay-bahayan? Pangungot siya ni Ethan, kung hindi mo isinakripisyo ang ilang araw ng aking kabataan, hindi mo sana isinuko ng ganito kuluwag ang loob ni Body Jade Sap. Sinampal siya ni Clara bago pa siya matapos magsalita.
Nakangiting humajejek si Ethan kahit na nagngangalit ang kanyang mga mata, nakakainis na bata, napakadali mong malinlang kaya nag-aalala ako kung paano mabubuhay ang Drifting Flowers edifices pagkatapos mawala si Lola. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Bastos, patay ka sa loob. Nakatitig na sabi ni Clara, ang mga daliri niya ay bumaon sa palad niya na kumukuha ng dugo, at dumedampi sa makinis niyang balat. Nakangiting hindi na siya tiningnan ni Ethan habang paalis, ngunit masakit pa rin ang pangungutya niya, hahaha, isa akong demonyong tagapagtatanim at mananatili akong ganito. Kahit na may naramdaman ako ng mga sandaling iyon, ano? Sa tingin mo ba ay mabibitag mo ako? Paf! Paf! Taglay ang matinding sakit ng puso, pinanood ni Clara ang pag-alis niya na puno ng luha ang mukha. Tumigil si Ethan ngunit hindi lumingon. Lalong nanlamig ang mukha niya habang naglalakad palayo ng mag-isa. Nagmamadaling lumapit ang PNE overseer at ang iba pa, nang makita ang kalagayan ni Clara at sinimulang sampain si Ethan. Hindi alintana ni Ethan ang nakakainis na ungol, at umalis na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kakalabas lang niya ng bakuran at napansin niya agad ang ilang dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig. Pinunasan niya ito ng walang pakiramdam at mekanikal. Para maging isang demonic emperor, kailangan niya maging malamig ang dugo at huwag hayaang maimpluwensyahan siya kahit kailan ng kahit kaunting emosyon. 268. Ang pinakakanlurang bahagi ng Dragon Cloud City ay may matayog na bundok na tinatawag na Transfer Peak. Sa ibabaw mismo ng malaking batong ito ay naroon ang isang engranding teleportation array ng ikawalong baitang. May ilan na nagsasabing bago pa man nabuo ang Imperyong Titans, ginamit na ng pamilyang imperial ng Yuan ang eksaktong hanay na ito upang ipadala ang kanilang mga sundalo sa bawat sulok ng imperyo. Ngunit habang ang kaguluhan ay nauwi sa kapayapaan, hindi ito gaanong napakinabangan, nagsisilbi na lamang ngayon bilang isang paraan upang pawiin ang patuloy na namumuong sama ng loob ng 7 bahay sa pamamagitan ng esoteric debate. Sa partikular na sandaling ito, daan-daang angkan ang nagtipon dito ng maramihan. Lahat sila ay tumingin sa hanay ng may kaba, pananabik, at pagkamangha. Kahit sino ay tiyak na matutuwa pagdating sa pagsali sa huling labanan, dahil alam nilang nalalapit na ang kanilang pag-angat, gayon din ang kanilang pagkawasak. At kinakabahan din sila dahil kwalipikado na sila para sa huling labanang ito. Bukod sa mga first-class clan na nananatili pa rin sa kanilang hanay, ang mga third at second-class clan ay dumaan sa isang pagpapalit-palit. Kaunti lang ang mga umangat upang maging first-class, na may bago at hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Gayunpaman, ang huling labanan ay hindi kasing gaanong kaaya-aya ng qualification round. Hindi naman sa madali ang mga entry fight sa simula, ngunit kung isa sa alang-alang ang huling labanan, ang kalupitan nito ay mas malala kaysa sa mga qualification battle. Kaya, madaling isipin kung gaano ka ba ang nararamdaman ng mga clan na ito. Mas malayo pa ang narating nito para sa isang partikular na underdog, ang Larsen clan ng Rockland City. Dahil ang soaring demonic dragon Ethan ay kapantay ng 6 dragons at 1 phoenix bilang vanguard, mayroon bang sino man ang kayang magpa-atres sa kanila. Ngunit ang nasa isip ng mga clan ay kung kaninong basalyo sila, at kaninong kapakanan ang kanilang ipinaglalaban. Ang pag-aalala ay labis na nakaapekto sa marami. Tingnan mo, ang angkan ng mga Larsen. Isang sigaw ang nagpatalon sa daan-daang tao papunta kay Andrea habang pinapangunahan niya ang angkan ng mga Larsen kasama si Ethan. Sa wakas ay gumaling na si Dexter, na ipakita na niya ang kanyang kabayanihang aura, at ang kanyang pagkauhaw sa labanan. Bata pa rin siya, ngunit ang ikalimang tigre ng Titans ay hindi kailanman magiging isa lamang mukha sa karamihan. Ang kanilang mga ginawa ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa mga manunood. Ang angkan ng Larsen ay isang tunay na lobo na naglalakad sa isang kawan ng mga tupa. Sa sobrang sama ng kanilang kalagayan, gumawa ang mga tao ng 10 metrong espasyo para sa kanila. Natatakot ang lahat na mapalapit sa mabangis na halimaw na ito. At gayon pa man, palaging may mga exception. Kuya Kindstone, nandito na kayong lahat. Tumalon si Abigail ng may sigla at pagkaway. Ang mga angkan ng Baker at Dalton na nasa likuran niya ay umani ng maraming pagtataas ng kilay. Ano ang koneksyon nila para maging malapit ng ganito ang dalawang angkan na ito sa lobong ito? Ngunit ang pagdating ng pangalawang batang Panginoon ni Sword Marquis Abode, si Trent, na papunta roon ay nagpaliwanag sa lahat ng pagdududa. Kaya sila ay mga kakampi.
Maraming kumakalat na tsismis tungkol sa angkan ng Larsen, lalo na tungkol sa mga taga-suporta nito. Nagkataon na kabilang sa mga tsismis na ito ang Sword Marquis Abode, at ngayon lamang ito napatunayan. Lalo lamang itong nagpainggit sa mga tao sa bagong usbong na angkan na ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang angkan ng Larsen ay tumalon mula sa pangatlo patungo sa una at nagkaroon ng malayang daan patungo sa huling labanan. Mayroon silang bahay sa likod nila. Anong klaseng kalokohan at sirang swerte ang nadatnan nila para magkaroon ng ganito kagandang bahay? Iniisip kung paano literal na itinapon ang bundok-bundok na kayamanan sa mababang uring angkan na ito para maabot ang ganitong posisyon, kung kami ang nasa kanilang kalagayan, sana ay umabot na kami sa buwan ngayon, Ang mga tao ay palaging tumitingin sa panlabas na anyo ng mga bagay-bagay, hindi namamalayan na ang angkan ng Larsen ngayon ay hindi dahil sa suporta ng ilang mga bahay. At kung ano sila ngayon ang nakakuha ng atensyon ng 7 bahay. Napakahirap makita kung sino ang nandito, aso o tao. Napasinghap si Abigail nang makarating siya sa kanila na may matamis at inosenteng ngiti. Napaawang ang bibig ni Ethan at ginulo ang buhok nito, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't noon pa man ay ayaw mo nang manood ng mga taong namamatay? Sagot ni Andrea habang pinagmamasdan ito ng may pananabik. Ito ang unang beses na nakita niya si Ethan na nagpapakita ng walang pakialam ng ngiti. Pero bakit hindi ito para sa kanya? Bumantong hininga si Andrea habang nararamdaman ang sakit sa kaibuturan niya. Ayos lang, Kuya Kindstone. Sasali na rin ang angkan ng Baker at sasama rin ako. Hajijek ni Abigail, iwinawagayway ang kanyang maliliit na kamao para ipakita ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Nag-aalalang sumigaw si Ethan, hindi mo kaya, Abigail. Isa itong mabangis na labanan, hindi isang laro. Walang lugar ang isang babaeng tulad mo sa larangan ng digmaan. Wala akong pakialam, dahil alam kong nandyan si Kuya Kindstone para iligtas ako tuwing nasa panganib ako. Kumurap si Abigail ng kanyang maliwanag na mga mata, habang sabik na pinagmamasdan si Ethan. Pagkatapos ay tumingin siya sa Thunder Ring, tuwing nasa panganib ako, kikislap ang Thunder Ring at lilito ka. Hindi ba? Kumurap si Ethan, saka tumanggo na parang natatalo, sige, ako na ang bahala sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kailangan mong asikasuhin si Timor. Si Abigail ay nasa pangangalaga ko. Sumugod si Trent sa tabi ni Abigail at hinawakan ang balikat nito, inaangkin siya. Ngayon lang dumating si Damian at ngumiti ng alanganin, hindi ko siya mapipigilan. Masyadong matigas ang ulo ng babaeng ito. Pero huwag kang mag-alala, nasa pangangalaga siya ng mga kapatid niya at ng batang Panginoong Graham kaya hindi siya mapapahamak. Agad na naghawak ng kamay sina Linden at Rohan. Gulat na gulat, tinanguan sila ni Ethan at tumango, kahit na may nararamdaman siyang pagkawala sa puso niya. Pakiramdam niya ay lalo lamang silang nagkakalayo ni Abigail. Dahil sa mga bundok na tumataas sa pagitan nila, hindi na nila maibabalik ang masasayang panahon na kanilang pinagsamahan sa Olbist Mountain Range. Ito ang pinakamabuti. Gusto niyang manhid ang puso niya, at ang pagputol sa mga alaalang iyon ng kanilang mga nakaraang pagkikita ang siyang pinakamabuti. Huminga ng malalim si Ethan at nakabawi ng kapayapaan sa kanyang kalooban, parang isang mamamatay tao na walang takot. Sinabi niya kay Trent, alagaan mo siyang mabuti at siguraduhin mong walang mangyayaring masama. Hindi na kailangang sabihin pa. Tumango si Trent. Ethan, darating din ako. Nagsalita si Andrea. Tumaas ang kilay ni Ethan, bakit, hindi ba't sinabi kung sapat na ako, si Dexter, at 10 gwardya? Bakit bigla na lang kayong pumunta? Paano? Walang dahilan, paprotektahan mo ako kaya magiging maayos ang lahat. Pinaikit ni Andrea ang kanyang mga mata. Umiling si Ethan at sinabing, hindi, masyadong mapanganib. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi yan. Napakamot si Ethan sa kanyang ilong, malalagay ako sa panganib kung palagi kitang aalagaan. Tumawa ng mahina ang iba. Nakatitig si Andrea habang sinisipa ang binti niya. Ginagawa mo akong pabigat samantalang sinabi mong paprotektahan mo si Abigail. Ano ako kung ganoon? Hinayaan ni Ethan na maglabas ng sama ng loob sa binti nito, nanigas sandali habang nanlamig ang mukha nito. Sinipa siya ni Andrea ng isang beses ngunit hindi tumama ang pangalawang sipa dahil lalong nalungkot ang puso niya habang tumitingin siya kay Ethan. Isinara ni Ethan ang kanyang puso ng may kandado at susi.
Para siyang isang mayabang na bayani, na gustong pasanin ang lahat ng mag-isa. Drake, nandito na ang 7 bahay. Nakuha ng sigaw ang atensyon ng lahat. Nangunguna ang Regent Estate, at nagmalaki ang paglabas ng 7 bahay. Naroon din si Clara. Sinulyapan niya si Ethan at nakita ang malamig at walang emosyon nitong mukha na nagpakuyom sa kanyang mga kamao. Tama si Lola. Wala na siyang gana, hindi karapat-dapat sa atensyon ng kahit sinong babae. Nanunuya ngunit hindi niya ito pinansin at naglakad sa likuran ni Lola nang may nagyayelong tingin. Dumating na si Marshall Drake. Nagdala si Raisin ng 10,000 sundalo upang palibutan ang lugar na ito. Ginawa niya ito bilang isang hakbang sa kaligtasan upang maitaguyod ang kaayusan. Ngunit ang makapal na amoy ng dugo at bakal ay nanginig sa kaba ng bawat disipulo rito, silang mga taong tanging sa angkan lamang nakakilala ng buhay. Tumatawa, huminto si Raisin sa harap ni Ethan at tinapik ang balikat nito. Hahaha, bata, handa na sana akong lumabas at iligtas ka noong araw na iyon, pero mayroon ka ng mga kayahan sa Radiant Stage. Napakahusay mong itinago ang mga iyon kaya pinag-alala mo pa ako. Nandoon din si Marshall. Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Tumanggaw si Raisin nang nakangiti, paano ko hindi gagawin? Noong isang araw lang bago iyon, ipinakita ni Timur ang kanyang intensyon. Kailangan kitang bantayan. Sino ang mag-aakala, pareho kayong gawa sa iisang tela, mga halimaw kayong lahat. Wala akong naalala, hahaha. Habang tumatawa, humarap si Raisin kay Dexter at binigyan ito ng ilang babala bago umalis. Nagbigay din ng pampalakas loob ang 4 na tigre ng Titans habang paalis sila. Pagdating sa unahan, sinuri ni Raisin ang karamihan ng mga angkan, maaari po kayong humarap sa hanay. Malapit nang magsimula ang huling labanan ng esoteric debate. Simula sa Regent Estate, ang 7 bahay ay pumwesto sa unang linya ayon sa ranggo ng nakaraang esoteric debate. Sumunod ay ang mga angkan, na hindi man lang naisip na magpatuloy. Ang mga angkan ay maaaring nakatayo sa likod ng kanilang Panginoon o ng sambahayang nais nilang maging basalyo. Malinaw na mas marami ang nalalamang Regent Estate. Ngunit tipikal sa Regent Estate, hindi ibig sabihin noon na tatanggapin ang mga angkang ito. Habang ang ibang mga angkang may kaunting lakas ay nanindigan na lamang sa likod ng ibang mga bahay na nais nilang sundan. Ang angkan ng Dalton ay pumunta sa likod ng mga drifting flower edifices, at ang angkan ng Baker naman ay sa likod ng Sword Marquis Abode. Sumulyap si Ethan kay Dexter at tumango. Naglakad ng may paghanga si Dexter sa gitna ng gulat na tingin ng mga tao sa tapat ng 7 bahay, katabi ng drifting flowers edifices. Pinalaki ng iba pang miyembro ng angkan ang kanilang mga dibdib sa likuran niya. Hindi maintindihan ang pagkabigla. Napagtanto na ngayon ng karamihan na ang angkan ng Larsen ay hindi isang aso ng sinuman kundi nakatayo ng mag-isa. Ngunit ito ay isang direktang hamon sa autoridad ng 7 bahay. Kakayanin kaya nila ito? 269. Lumingon ang 7 bahay ngunit ang kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha ang nagsabi ng lahat. Inaasahan na nila ito. Lalo lamang nitong pinatindi ang ingay ng karamihan. Tinatanggap ba ng 7 bahay ang pag-angat ng angkan ng Larsen? Pero paano nila hahayaang may makapantay sa kanilang antas? Mayroon ngang soaring demonic dragon Ethan ang Larsen clan, ang baliw na halimaw na iyon, pero ibang usapan na naman ang iba pang miyembro ng clan. Napangisi si Timothy sa mga makikitid ang isip ng mga angkan sa paligid niya. Ganon na ba sila kabulag para makita ang mangyayari simula nang magsimulang makipag-usap si Ethan sa mga matatanda ng 7 bahay? Kaya kahit na lumalampas na ang angkan ng Larsen, gaya ng dati, wala ni isa sa mga bahay ang nakakita na karapat-dapat itong bigyan ng reaksyon. Nako, kapuri-puri ang ambisyon mo para sa kapangyarihan at katayuan. Hahaha, sa huli ay sinunod mo pa rin ang gusto niya at sumubok ka pa rin. Umalangaw-ngaw ang isang matandang boses. Gulat na napalingon ang mga tao. Natagpuan nila ang 3 matandang lalaki na paparating. Ang pinuno ay ang pinuno ng 4 na haligi, si Punong Ministro Conrad kasama ang kanyang mga matatandang yin-yang. Kahit mula sa malayo, ramdam ng mga tao ang nakatago at makapal na kapangyarihang kanilang inilalabas, sapat na upang durugan ang buong lugar na ito. Bakit nandito ang lalaking to? Hawak ni Raisin ang kanyang balbas ng may seryosong mukha. Natigilan si Timothy sa presensya ng pangunahing isip ni Titans.
Minsan nang tinulungan ng matandang ito si Wanshan at ang kanyang mga kasama sa pakikipagbuno para makawala sa kamay ng emperador, ngunit alam na alam ng lahat na walang sino man ang tunay na makakapagpaliwanag sa tunay na dahilan sa likod ng kanyang kabaitan. Hindi mabasa ang isip niya. Ang kaibigan ng kahapon ay maaaring maging kaaway ng kasalukuyan. Ngunit ang mas malala pa ay ang patuloy na pagkabalisa na hindi alam kung kailan iyon mangyayari. Tiningnan ni Winford ang nakayukong figure sa kaumiling at bumantong hininga. Kahit siya ay hindi mabasa ang sinasabi ng matanda. Pinuri bilang hindi kapani-paniwalang tagapagplano dahil bukas ang kanyang libro sa harap ng lahat, wala siyang kumpiyansa sa pagbabasa ni Conrad. Ngumiti si Conrad habang naglalakad sa tabi ni Ethan, napag-isipan mo na ba? O tatangayin ka ba ng bagyo? Umalangaw-ngaw ang mga hingal sa gulat sa lahat ng dako, ano ang koneksyon ng angkan ng Larsen at ni Conrad. Naunawaan na nila ngayon kung bakit hinamon ng angkan ng Larsen ang 7 bahay. Santukan. Dahil may 2 haligi sa likod mo, ang batang Panginoon sa ilalim ng isang marshal at ang punong ministro na naghihikayat sa iyo, kahit ang 7 angkan ay hindi maglalakas loob na hamakin ang ganoong angkan. Kaya ito, ang tunay na sumusuporta sa angkan ng Larsen. Nanginig ang mga mukha ng mga tao at nanlumo ang kanilang mga puso. Bakit hindi ito nangyayari sa akin? Anong mga panlilin lang ang ginawa ng angkang Larsen na ito para mahawakan ang 2 haligi? Natigilan din ang panig ni Timothy. Hindi nila inaasahan. Dumating si Conrad para kay Ethan. Kahit na tinulungan sila ni Conrad, wala silang pagkakataong tapusin ang angkan ng Larsen. Kailanman. Lumubog ang mukha ni Timothy habang namumuti ang kanyang mga buko-buko. Binaliwala ni Winford ang kanyang mga alalahanin, Panginoon ng ari-arian, si Conrad ay naiiba kay Raisin, isang pragmatiko. Kahit na balak niyang mapalapit sa angkan ng Larsen, iyon ay dahil lamang sa mga kasanayan ni Ethan. Kapag nawala na si Ethan sa eksena, mahuhulog sila na parang 1 toneladang ledrilyo. Lalo nitong ginagawang napakahalaga ang esoteric debate sa pagkakataong ito, ang tapakan ng patay ang punk na iyon. Kumislap ang mga mata ni Timothy sa uhaw sa dugo. Tumanggaw si Winford, at bumaling sa tanging makakagawa nito, ang heaven-shaking Dragon Lord na si Timor. Ngunit walang pakialam ang lalaking tinutukoy sa kanilang pag-uusap. Kita sa kanyang mga mata na sabik na siyang baligtarin ang buong larangan ng digmaan. Perpekto. Napatawa si Winford, nakitang sumasayaw ang lahat sa kanyang himig. Balik kay Ethan, ngumiti ang lalaki, punong ministro, paano mo malalaman kung ang angkan ng Larsen ay wala pa sa gitna ng bagyo? Tumaas ang kilay ni Conrad, nagtitiwala ako sa iyong paghatol. Ayos lang basta't hindi ka napipilitin. Sabik na akong makita ang araw na makakamit ni Katie wala Kinestone ang kanyang mga ambisyon. Tumanggaw si Ethan at tumawa si Conrad. Dinala niya ang kanyang mga elder sa yinyang kay Raisin, matandang marshal, huwag mo sanang masamain ang pag-alis ko nang hindi ko ipinaalam. Hinding-hindi ko gagawin. Ikaw ang kagalang-galang na punong ministro ng aming imperyo. Natural lamang na manood ng engranding esoteric debate, nanginginig ang balbas ni Raisin, malamig ang kanyang tono. Tumawa si Conrad, matandang marshal, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Nandito ako mag-isa dahil sa pagkabagot. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Parang. Nagmura rin ang mga tao sa loob. Kailan pa naging ganoon kainip si Conrad na pumunta rito nang walang patutunguhan o dahilan? Siguradong nagsisimula na ang laro. Kahit hindi pa kasama ang mga pukana ng matandang Sorrow, walang oras si Raisin para pakialaman siya. Ang utos niya ay siguraduhing maayos ang esoteric debate. Ang paggunita sa tahasan at paulit-ulit na mga babala ng emperador, isang babalang hindi kailanman ipinakita ng emperador noon, ang nagtulak sa matandang general na ito na maniwala na ang esoteric debate ngayon ay may pambansang mga implikasyon. Tumahol si Raisin, sa biyaya ng kamahalan, ang esoteric debate ay magpapahintulot sa mga miyembro ng angkan na wala pang 30 taong gulang na lumahok. Walang sino mang mas matanda ang pinapayagang makapasok o ako mismo ang magpapapatay sa kanila. Ang mga patakaran ay ipapaliwanag sa iyo sa lalong madaling panahon ng isa sa mga banal na dragon, ang Jade Flute Divine Sword Levi. Swoosh! Isang sipol ng puting damit ang sumisimbolo sa pagpasok ng isang matandang lalaki na may hawak na Jade Flute at naglalabas ng isang nangingibabaw na hangin, si Levi. Kaluskos.
Isang pitik lang ng kamay niya ang nagpaikot sa teleportation array ng 5 jade na mas matangkad pa sa 2 tao. Nang tingnan nila ito, nakita nila ang batong bumubuo ng 5 malalaking gate. Paglilipat ng hukbo sa ika-8 baitang, mga pambansang elemental na bato. Habang nakatingin sa pula, dilaw, berde, asul, at kayumangging mga bato, napaatras sina Conrad at ang 7 bahay sa gulat. Tumanggaw si Levi, tama, ito nga ang hanay na ipinamana ng mga ninuno ng imperyo. Gumawa si Levi ng isang karatula at ang mga bato ay nagliwanag, bawat isa ay sumasalamin sa isang magandang tanawin, ng mga hayop at ibon. Isang espiritual na halimaw sa ikatlong antas ang dumaan at mausisa na pinagmasdan ang karamihan. Pagkatapos ay dumating ang isang espiritual na halimaw sa ika-4 na antas at umungol, ngunit naiwan siyang kumapit sa isang hindi nakikitang harang, hindi sila maabot. Nagising sila mula sa gulat sa boses ni Levi, ipapakita ko sa inyong lahat ang mga patakaran para sa esoteric debate na ito. Gaya ng nakita ninyo mismo, ang gitna at ang mga hanay ng bato ay parehong unidirectional. Maya-maya ay tatayo kayo sa gitnang hanay at ipapadala ko kayo sa lokasyon ng huling labanan. Ngunit para makabalik, ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng National Elemental Stones. Mukhang naguguluhan ang mga tao. Nagpatuloy si Levi, ang 5 pambansang elemental na bato ay isang one-way na pinto, ngunit mula sa huling lokasyon ng labanan hanggang dito. Para ma-activate ito, kakailanganin mong hanapin hindi lamang ang mga batong ito kundi pati na rin ang kanilang susi. Gayunpaman, ang bawat array ay may yin at yang ki na dapat pagsamahin upang makabalik. At ang pagkakasunod-sunod ng iyong pagdating ang magtatakda ng iyong ranggo. Simple lang. Ngumiti si Timor. Tumanggo ang iba, at nakitang diretso lang ang lahat. Ang lahat ay nakasalalay sa paghahanap ng mga susi at sa daan pabalik. Ang pinakamalaking panganib ay mga nakamamatay na labanan lamang sa pagitan ng mga angkan, na walang anumang mahalaga. Tumaas ang kilay ni Levi at napangisi, simple lang ba? Hindi mo nasasabihin yan pagkatapos mong malaman ang lokasyon. Nababahalang nakatingin sa kanya ang mga angkan. Halimaw na hari ng bundok. Pangungot siya ni Levi. Umalangaw-ngaw ang mga hingal sa paligid at ang ilan ay nakaramdam pa ng panginginig ng kanilang mga tuhod. Ang Beast King Mountain ay hindi kasing nakamamatay ng All Beast Mountain Range, ngunit naroon pa rin ang mga high-level spiritual beast. Maraming mga 5th at 6th level spiritual Beast King na gumagala, kaya naman tinawag itong Beast King Mountain. Kahit ang mga eksperto sa Profound Heaven at Radiant Stage ay mahihirapan sa paghahanap ng kahit ano sa lugar na iyon, hindi pa kasama ang maraming Bone Tempering Cultivator sa mga angkan. Hindi na kailangang lumaban pa kung papatayin na sila ng mga espiritual na halimaw bago pa man sila makapagkita. Nalungkot ang lahat sa kanilang mga puso. Bakit naging napakalupit at nakamamatay ang labanan sa pagkakataong ito? Tanging 6 na dragon, isang phoenix, at Ethan lamang ang larawan ng katahimikan. Ang pagsulyap sa mga halimaw na ito ay nag-iwan sa kanila na napapadyak sa galit. Pinili ba ang lugar na ito para sa mga kakatwang ito sa isip? Kung aalisin mo ang 8 halimaw, mga ordinaryong tao lang ang makikita mo. Nakakatawa ito. Ngumisi si Levi sa kanilang tahimik na pagtutol, pero syempre, walang panganib na dumarating ng hindi inaasahan. Medyo mapanganib ito sa pagkakataong ito, ngunit ang gantimpala ay nakasalalay sa panganib. Ito ay 5 tableta para sa ika-8 baitang, Brimang Sacred Peel. Nasa bawat isa sa inyo kung paano ito makakamit. Ano ba ang sasabihin mo? Sina Ethan at Timor ay parehong naapektuhan. Ang Brimang Sacred Peel ang may pinakamahalaga para sa isang eksperto sa Radiant Stage o sa mga nasa bingit ng kamatayan. Sa buong Titans, ang tabletang ito ang pinakabihira sa lahat. Kahit ang 7 bahay ay wala ni isa. Isang maliit na tableta lang ang kailangan nina Timor, Timothy at iba pang mga peak Profound Heaven expert at agad silang magiging isang Radiant Stage expert nang walang anumang kondisyon. Samantalang para sa isang eksperto sa Radiant Stage, mapapasigla nito ng maraming beses ang kanilang kaluluwa. Sulit. Naantig si Timothy habang nakatingin sa kanyang anak. Ilang dekada na siyang natigil sa tugatog ng Profound Heaven Stage. Ang pagkakataong ito ay isang biyaya ng Diyos. Gayunpaman, malamig ang mukha ni Timor sa kanya. Sus Mariosep. Kapag nakuha ito ng batang to, kakainin niya agad.
Kumunat ang noo ni Conrad habang iniikot ang kanyang bigot, lumabas na ang matandang lalaki na nakikipag-swing. Sabik na siyang simulan ang kanyang plano. Habang ang mga angkan sa ikalawa at ikatlong antas ay nakatingin sa malungkot at nalulumbay na kalagayan. Malinaw na para ito sa mga halimaw na iyon. Saan ka sa amin makakakita ng Radiant Stage o Peak Profound Heaven Expert? Ang pagtanggap nito ay magpapaputok lang sa amin na parang paputok. Dumating ito nang may matinding takot at pangamba kung gaano kalupit ang magiging pangyayaring ito para sa kanila. Ang yugtong ito ay halos ginawa upang maging kamatayan nila. Sila ay walang iba kundi mga pamatay kanyan. Ngunit ang pag-akyat sa isang bahay, ang isang napapanahong tulong ay makakakuha ng atensyon na kanilang inaasam-asam. Kahit na sila ay pamatay kanyan, isusuko pa rin nila ito. 270. Sige, mga bata. Oras na para umalis. Gumawa si Levi ng senadorios ng kamay at itinuro ang madilim na masa sa gitna ng hanay. Sa isang nakasisilaw na paraan, isang haligi ng liwanag ang sumikat diretso sa langit at napilitang dumumi ang mga tao. Kinuskos ng bawat nakababatang henerasyon ng angkan ang kanilang mga mata at kinikilig ang kanilang mga bibig. Ngunit gaano man sila ayaw, nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Sige. Sige. Sige lang at mamatay ka. Nagmura silang lahat. Kahit paano pa nila isipin, ang paghihiyaw ni Levi ay parang isang tahasang pagnanasa ng isang maagang kamatayan. Hindi naman sa wala silang pagpipilian. Kaya't nagpatuloy sila, para sa karangalan ng kanilang angkan, at para sa kanilang kinabukasan. Whoosh! Ang mga tao ay isa-isang lumubog sa haligi ng liwanag, tuluyan ng nawala. Sumulyap si Ethan sa array at sinabi sa grupo ni Dexter, random ang teleportation array at hahahatiin tayo. Ano man ang mangyari, dapat ninyong hanapin ang isa't isa muna. Opo, Katie, wala Kindstone. Tumango ang 10 batang gwardya at seryosong nagsalita si Dexter, huwag kang mag-alala, kapatid na Kindstone, tinuruan ako ng aking ninong ng ilang aralin sa pagmamanman at mabilis kitang hahanapin. Nakangiting sabi ni Ethan, mabuti naman at iniwan sa pangangalaga ni Marshall sa loob ng maraming taon. Makakapagpahinga na ako ng maluwag. Nagningning ang mga mata ni Dexter sa determinasyon. Tara na. Dinala ni Ethan ang kanyang grupo sa gitna ng haligi ng ilaw. Mula sa malayo, nakatanaw si Andrea at nanalangin para sa kanilang kaligtasan. Drake Ethan, pagbabayaran kita sa pagpatay sa aking Panginoon. Isang biglaang ungol ang pumukaw sa atensyon ni Ethan. Pinagmasdan siya ni Fulton na puno ng paghihiganti at puot, mas halata ngayon dahil sa puting liwanag na naghihiwalay sa kanila. Natigilan si Ethan, nako, nakalimutan niya ang tungkol sa lalaking iyon. Duwag naman talaga ang lalaking ito. Hinintay niya lang akong makapasok sa hanay bago tumahol. Ah, ang galing naman ng manok na to. Umiling si Ethan at bumantong hininga. Wala na siya. Pero tuwang-tuwa si Fulton. Nagawa pa niyang pukawin ang halimaw. Lumapit si Baron at kinutya, walang gulugad na batang yan, subukang pigilan ang sarili mong maging kasuklam-suklam sa susunod. Nagtawanan din ang ibang mga bahay. Naghihintay na walang magawa sa iyo ang kaaway mo, kung hindi iyon kaduwagan, ano? Matagal ka nang sumusunod sa landas ng isang walang kwentang daga. Habang nakatingin sila sa kanya ng may pangungutya, ang iba pang 7 bahay ay pumasok din sa haligi ng liwanag. Nagngalit ang mga ngipin ni Fulton, namula ang kanyang mukha habang sinusundan sila. Ang maingay na lugar kanina ay agad na naging tahimik. Nadatnan ni Levi na wala na ang lahat ng kalahok at isinara ang hanay gamit ang isa pang senadorias ng kamay. Ngunit lampas sa kanyang pangunawa, 2 malabong figure ang dumaan pagkatapos niya. Swoosh! Namatay ang matayog na haligi ng ilaw at natagpuan ni Ethan ang sarili sa puso ng isang kagubatan. Hindi niya man lang naintindihan ang kanyang paligid nang may isang dagandong na nagpakiliti sa kanyang mga tainga. Kasabay ng mabahong amoy at sipol ng hangin na hudyat ng pagdating nito, isang 12-dosenang metrong taas na oso ang sumulpat sa likuran niya. Gamit ang kanyang paa na nababasag sa bato, humampas ito sa kanya. Kahit ang isang 9 na patong ng Bone Tempering Cultivator ay mahihirapan ding harapin ang ganoong kapangyarihan. Napailing si Ethan at sumimangot, 4 na antas ng espiritual na halimaw, oso na pangdurog ng bundok.
Ang higanteng paa ay nasa harap niya, ngunit ang tanging nagawa lang ni Ethan ay kumislap ng kulay asul ang kanyang mga mata. Ang mabangis na paa ng oso ay tumigil sa pugiling at ang higanteng oso ay natakot nang wala sa sarili habang tumatakbo ito gamit ang lahat ng kanyang lakas. Pinagmasdan ni Ethan ang naglalahong napakalaking oso habang humahajejek. Ang paggamit ng asul na apoy ay hindi limitado sa bundok ng All Beast. Lahat ng espiritual na hayop ay nasa ilalim ng impluwensya nito. Magiging madali ang paglalakbay papunta sa Beast King Mountain dahil dito. Habang ang iba ay kailangang maingat na magbigay pansin sa anumang mga high-level spiritual beast na gumagala, siya naman ay naglalakad-lakad sa gabi. Ang Beast King Mountain ang kanyang tahanan. Sa kabilang banda, isa itong bangungot para sa iba pang mga kawawang nilalang na iyon. Lalo na iyong mga hindi pa nakakarating sa Profound Heaven stage. Dahil sinalubong siya ng isang ika-4 na antas na espiritual na halimaw, dapat ay nakatanggap din ng halos parehong karangalan ang iba, hindi ba? Kailangan kong mahanap si Dexter agad. Nakasimangot na ibinuka ni Ethan ang mga pakpak at lumipad siya sa himpapawid. May ilang lumilipad na espiritual na halimaw na direktang sumugod papunta sa kanya, ngunit isang kislap ng asul na apoy mula sa mga mata ni Ethan ang pumutol sa kanilang balak. Whoosh! Kumikinang ang kalangitan sa halos buong oras, ngunit wala pang ibang taong nakilala si Ethan. Napabuntong hininga siya sa sobrang lawak ng Beast King Mountain. Kung hindi niya agad nahanap ang iba, sino ang makakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Iligtas mo ako. Isang mapang-akit na boses ang pumasok sa kanyang pandinig. Tumigil si Ethan. Sa sobrang bangis ng Beast King Mountain, walang normal na tao ang magiging hanggal para pumunta rito. Siguradong kalaban ng taong ito. Sa dinami-raming clan na sumali, ang Drifting Flowers Edifices ang may pinakamaraming babae. Dapat ba o hindi? Pinag-isipan ito ni Ethan ng ilang sandali bago lumipad pababa. Siguro hindi magandang panoorin ang sarili mong kakampi na mamatay nang hindi tumutulong. Dahil hindi ko rin mahahanap si Dexter anumang oras sa malapit na hinaharap, mas mabuting tumulong na lang ako. Nagpadala si Ethan ng isang soul ripple at agad na natunton ang pinagmumula ng tunog. Nakita niya ang isang malaking lawa sa di-kalayuan, sapat ang lawak kaya imposibleng makita ang kabilang baybayin. Ang lugar ay lantian at mayabong, perpektong natatakpan ng sinag ng araw. Ngunit ang tubig ng lawa ay nagsimulang umalog at lumakas habang ang malalaking alon ay tumataas sa lahat ng dako. Isang kaakit-akit na batang babae ang bumsak sa tubig sa matinding paghihirap. Sa tapat niya ay isang 4 milya ang haba na iskarlatang makamandag na ahas. Ang nakakatakot na pares ng matatalas na mata nito ay tumingin sa batang babae na natatarante dahil sa gutom. Ika-6 na antas na espiritual na halimaw, ang overpowering flood dragon. Napapikit si Ethan sa gulat. Hindi yun ordinaryong ahas, kundi isang ahas sa tubig na nagmula sa makapangyarihang dragon ng baha. Ang gayong espiritual na halimaw ay isang natural na hari. Ito ay isang tugatog ng pag-iral kahit sa mga espiritual na halimaw na nasa ika-6 na antas. Kahit ang isang karaniwang espiritual na halimaw sa ika-7 antas ay hindi makakalaban nito. Napasinghap si Ethan sa pagkamangha sa nakatagong halimaw sa bundok ng hari ng mga hayop. Lalo pat malas ang babaeng ito, hindi lang sa kanyang lupain kundi pati na rin sa kanyang sariling tubig. Sa katunayan, bigla siyang sumulpot sa kanyang nakabukang bibig. Wala nang masasama pa rito. Ipinitik ng ahas ang pulang dila nito, ibinuka ang baba nito at handang lumunin ng buo ang babae. Nanginig ang dalaga at napayuko, sumuko sa sarili. Kumislap ang kanang mata ni Ethan na may gintong singsing at lumitaw ito sa tabi niya. Sa isa pang kislap, nawala na sila. Kinagat ng mabangis na ahas ngunit wala itong nakuha kundi tubig tabang. Tumingin ito sa paligid ng nakanganga, saan siya nagpunta. Habang lumilingon ito sa paligid, lalo itong nagulat. Kahit isang segundo ay hindi naniwala ang ahas na sapat ang bilis nito para makatakas sa nasasakupan nito. Ang tanging kapani-pani walang sagot ay, ilusyon lang. Itinaas nito ang malaking buntot nito, na lumikha ng isang 50 metrong lapad na tilamsik. Hinimas nito ang ulo nito gamit ang dulo dahil sa pagtataka. Paano nangyari?
Nagiging ulila na ba ako at nagsisimula ng makakita ng mga bagay-bagay? Sa kabilang banda, ipinikit ng batang babae ang kanyang mga mata at nanginginig sa yakap ni Ethan, naghihintay na agawin ng mga labi ng kamatayan ang kanyang buhay. Naghintay siya ngunit walang dumating, kahit sakit. Medyo nilalamig lang siya nang maramdaman niyang hinahampas ng simoy ng hangin ang kanyang kurba. Iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata at nakita ang malapad na dibdib at ang bughaw na kalangitan. Malamig na nakatitig si Ethan sa kung saan siya lumipad. Pero nang maramdaman niyang pumipiga ito, sinabi niya, "Ayos ka lang, ah." Nabara ang boses ni Ethan sa kanyang lalamunan at namanhid ang kanyang anit nang makita ang walang kaparehan niyang figure. Hubad ang babae. Tiningnan siya ng dalaga at pagkatapos ay sa makinis at malasot lang balat nito bago namula at humagulgol, "Drake, gago ka. Huwag kang tumingin. Ipikit mo ang mga mata mo. Ikaw ang sutil. Anong ginagawa mo rito nang walang damit? Kailan pa naging ganoon kasama ang mga drifting flowers edifices? Anong mga gusaling may mga bulaklak na inaanod? Wala akong alam na gusaling may mga bulaklak na inaanod. Akala ko sinabi ko na sa iyo na ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang tumingin. Ay zip mo. Normal lang naman sa isang lalaki ang magmukhang ganito, lalo na ngayon. Magsuot ka na lang kung ayaw mo. Ikaw." Sinaman niya ito ng tingin at bumaantong hininga. Kumislap ang kanyang mga mata, malapit ng maluha at ang kanyang mukha ay lalong namumula sa segundong iyon. 271. Sa masukal na kagubatan, tahimik at nakapokus si Ethan habang nakatalikod sa palumpong. May naririnig pa siyang malinaw na tunog mula sa palumpong na iyon. Napabuntong hininga si Ethan. Walang mabuting gawa ang hindi napaparusahan. Iniligtas niya ang dalaga, ngunit natagpuan niya itong hubad. Kaya huminto sila sa isang palumpong para magbihis. Pero ang babaeng ito ay nag-aalangan lang sa paggawa nito. Hindi ba pwedeng magsuot ka na lang ng Amerikana o roba at tapusin mo na yan? Tingnan mo ako. Kaluskos. Gamulong ang damo sa likuran niya at lumingon si Ethan. Nakatakdang mabigla siya sa kanyang buhay. Hindi niya masyadong natano ang dalagang ito, kahit pa noong sinagip niya ito ng husto, pero ngayong nakita na niya ito, mas lalo siyang gumanda. Mayroon siyang matangos na ilong, hindi lang basta malalaki ang kurba, at malalaki ang mga mata na sumasalamin sa masalimuot na emosyon. Kung isasaalang-alang ang kanyang mga damit, ito ay isang kapansin-pansing pagkakaiba mula sa pino at kaaya-ayang malasot lang damit. Ang mga ito ay ginawa ng isinasaalang-alang ang kadalian ng paggalaw. Ang patuloy na pagtunog ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon niya sa pulse eres nito na may nakakabit na kampana, na kumukumpleto sa kanyang magarbong hitsura. Isa siyang dayuhan. Hindi makapagsita si Ethan. Hindi niya kailanman naisip na sa isang lugar na puno ng mga disipulo ng kanyang angkan, makakatagpo siya ng isang babaeng hindi taga-Titans. Nang mapansin ang halatang tingin na natatanggap niya, namula ang dalaga. Nanginginig siya sa hiya, ngunit naglakas loob pa rin siyang titigan ito ng matalim. "Anong tinitingnan mo? Tingnan mo kung paano ko tutusukin ang mga mata mo." "Sok! Wala naman sanang makikita. Bakit ang bait mo?" Singgal ni Ethan. Lalong namula ang dalaga at nakaramdam ng pagkadismaya. Isa siyang dalagang dalisay at walang asawa, ngunit bigla niyang nakilala ang estrangherong ito na higit pa sa isang matalas na mata. Paano niya haharapin ang mundo ngayon? Napayuko siya, gustong-gusto niyang ilubog ang ulo sa dibdib niya. "Mamatay ka na." Habang naglalakad palayo si Ethan habang nagmumura, "Nako naman. Mali ang nailigtas kong babae at sinayang ko rin ang oras na ito." Nakatitig na nagdere ang dalaga. Sentimo, anong ibig sabihin nito? Nagsisisi ka bang niligtas mo ako? Sentimo. Lumuhad siya sa harap nito at itinoon ang kanyang mga mata sa kanya. Tumama sa isip ni Ethan ang mga salita at agad niyang nalampasan ang kanyang pagkamahiyain. "Isa akong kakaibang kagandahan, pangarap ng isang lalaki. Ang swerte mo na nailigtas mo ako at nakapag-eye out ka pa. Anong meron dyan sa tono mo, parang ikaw ang natagpo ang hubad. Ako ang nasasaktan dito. Sinira mo ako. Humph, sakam na baboy." Nakatitig ng mariin ang mga mata ng babae kay Ethan, nais na sana siyang punitin ng bago. At ang tugon ni Ethan.
Itinulak siya palayo habang naglalakad, umalis ka na, ang dami ko nang nasayang na walang kwentang oras sa'yo. Pinagmasdan ng babae ang mapagmataas na si Ethan na naglalakad palayo at kumurap. At tinatawag mo ang sarili mong lalaki. Ito ang unang pagkakataon. Lahat ng lalaking nakilala niya sa ngayon ay talagang nabighani sa kanya, hindi kasing lamig ng yelo na tulad nito. Sa kanya naalala ang pagnanasa sa mga mata nito nang tumingin ito sa langit at nakita niyang lalaki pala ito mula ulo hanggang paa. Bakit? Sa kanya naisip. Ano ba ang ginagawa niya na mukhang umaasa sa halip na makasuhan siya dahil sa pagdungi sa reputasyon ng isang babae? Nakakahiya naman. Tinakpan niya ang kanyang namumulang mga pisngi, habang ang kanyang isipan ay gumagawa ng kung ano-anong hindi magagandang conclusion. Hindi naman sa may pakialam si Ethan. Hindi niya pinansin ang nakatakdang engkwentrong ito at malapit na rin siyang makalimutan. Ano ang saysay ng pag-alala sa bawat taong nakasaksi? Umungol. Isang biglaang bagzo ng hangin ang hudyat ng paglitaw ng isang ginintoang panther habang ito ay tumatalon pababa mula sa isang puno sa itaas. Matinding tinitigan nito si Ethan, dala ang mabahong mga pangil nito. Ika-4 na antas na espiritual na halimaw, Mountain Crossing Golden Panther. Sigaw ng dalaga sa takot. Kumunat lang ang noo ni Ethan na may bahagyang pag-aalala. Dahil ang mga 4th level spiritual beast ang siyang pangunahing paksa sa Beast King Mountain, binagabag siya ng kung ano ang maaaring mangyari kay Dexter. Naisip ng babae na napako si Ethan sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding takot kaya't nagmadali siyang iligtas ito. Tumawa ang espiritual na halimaw sa kakaibang reaksyon ni Ethan. Hihihi. Tinakot ko ang bata nang walang kaalam-alam sa pagpasok ko. Perfect, ilang araw na rin ang nakalipas simula noong huli akong handaan. Umungol. Sumugod ang kuting, handa nang lumunin ng buo si Ethan sa bibig nito. Ngumiti si Ethan habang iiwas na sana ang kanyang mga mata sa panganib, nang biglang may isang magandang figure ang sumulpot sa harap at hinaronggan ang mabangis na halimaw. Ding! Malamig na tumunog ang pulseres ng dalaga habang nakaharap niya ang mabangis na pares ng mga matang iyon ng may taglay na alindog. Pagkatapos ay sinimulang igalaw ng dalaga ang kanyang baywang kasabay ng tugtog na parang isang sayaw. Ang tanging nagawa lang ng halimaw ay ang mapang-anga habang nakatingin sa nagsasayaw na babae. Natigilan si Ethan. Hindi niya alam na kaya pala nitong harapin ang mga espiritual na halimaw sa ganitong kakaibang paraan. Sa pamamagitan ng pagsasayaw at kapangyarihan ng kaluluwa, nabighani ang isang tao sa kanyang kalaban. Hindi gaanong naapektuhan ang mga tao, ngunit nilamon ito agad ng mga espiritual na halimaw gamit ang kanilang maliliit na isipan. Habang isinasagawa ng batang babae ang kanyang ritual sa pagsasayaw, ang ulo ng espiritual na halimaw ay gumagapang at nanlilisik ang mga mata. Tapos pumalakpak ang dalaga. Yumuko at bumagsak ang ulo ng mabangis na halimaw. Ang takot at pagkahilo sa mga mata nito ay nagpapakita ng malaking kaibahan sa kasiyahan sa mukha nito. Hinihingal na pinunasan ng dalaga ang kanyang noo. Ngumiti si Ethan, hahaha, kakaiba ka talaga. Malawak ang mundong ito at maraming paraan para malutas ang parehong problema. Hoy, huwag ka lang tumayo dyan at magkomento sa kakayahan ko mula sa mataas mong kabayo. Tinapunan siya ng matalim na tingin ng babae, kung titingnan mo, isa ka lang 9th-layer bone tempering cultivator. Hindi nakakapagtaka na natakot ka ng kalokohan sa ika-4 na antas na spiritual beast na ito. Balik tayo sa'yo. Sino kaya ang nagligtas sa hubad niyang puwet mula sa lawa na iyon? Natatawang sabi ni Ethan. Nakuha na ngayon ng dalaga ang buong atensyon niya. Namumula ang mukha ng dalaga at itinaas ang kanyang ulo, paano nangyaring ganoon din? Ang bagay na iyon sa tubig ay isang ika-6 na antas na espiritual na halimaw. Sandali. Paano ka nakakalipad bilang isang bone tempering cultivator? Paano mo ako nailigtas? Nasa ikalawang patong ako ng Profound Heaven Stage, pero kahit ako ay hindi makataka sa halimaw na iyon. Sa wakas ay natauhan na siya at napagtanto ang kalokohan ng lahat ng ito. Paano siya nakaligtas sa pananghalian ng isang espiritual na halimaw sa ika-6 na antas?
Ayaw ibunyag ni Ethan ang lahat ng kanyang mga sekreto sa isang taong hindi niya kilala at ipinakita lamang ang kanyang mga pakpak ng kidlat sa pamamagitan ng isang ngiti. Ang mga bagay na ito ay napakabilis, sapat na para matalo ang isang ahas sa tubig. Kumurap sandali ang batang babae at tumango. Nakikita ko, isang lumilipad na espiritual na sandata para sa ika-6 na baitang. Ang pagkakita sa mga pakpak na may guhit na kidlat ay nagpaisip sa dalaga. Pagkatapos ay sinabi niya ng may seryosong pag-iisip, sentimo, nako, bata, dahil iniligtas mo ako at iniligtas kita, patas na tayo. Sentimo. Tumango si Ethan. Pero sa teknikal na aspeto, madali naman sana niyang nahawakan ang kuting. Pero, muling namula ang dalaga sa di malamang dahilan at binagabag ng pag-aalinlangan. Lamambat ng husto ang kanyang boses, kahit si Ethan ay mahihirapan sanang makarinig kung hindi dahil sa kanyang cultivation. May utang ka pa rin sa akin dahil nakita mo akong hubad. May katuturan naman iyan. Tumango si Ethan at humajejek, naiintindihan kita ng husto. Huwag kang mag-alala, hindi ako yung tipo ng taong hindi nababayaran ang utang. Sandali lang. Pagkatapos ay tinanggal ni Ethan ang kanyang sash. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at tumalikod sa kahihiyan, anong ginagawa mo, gago? Sabi mo sinamantala ko ang kalagayan mo, kaya gumaganti lang ako. Dapat ay maging pantay tayo dahil dito. Hihihi? Kumalma ka lang po, binibini, wala akong hihingi na kapalit, pati na ang integridad. Natatawang sabi ni Ethan, habang tinitignan ang nanginginig na ginang ng may pagtataka. Nagngingit-ngit na ang loob ng dalaga, sentimo, sus Mariosep. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sentimo. Ano pa ba ang meron? Ibig mong sabihin, gusto mo pa ng iba. Ngumisi si Ethan, sige, ang aking pagiging mapagbigay ay hindi kailanman magiging ganito kaliit gaya ng isang partikular na babae. Sige, damhin mo ako hanggat gusto mo. Hahaha, gawin mo ang gusto mo sa akin, hindi ako magrereklamo. Talaga, wala kahit isang silap. Sentimo, bulok na pervert. Nasanay na ako sayo. Padyak at nakanguso ang babae, sentimo, gusto ko lang tulungan mo akong kumuha ng shaping spring. Hindi ko kailangang makita ang humuhubog sa tagsibol. Nawala ang mapaglarong mood ni Ethan, napalitan ng seryosong dating. Ang bagay na ito ay nagsisimula ng maging interesante. 272. Ang shaping spring ay isang ilog sa ilalim ng lupa na dumadaloy ng milyon-milyong taon. Dahil sa patuloy na init mula sa kaibuturan, ito ay nabuo mula sa asensya ng lupa at ito ay walang katumbas na halaga. Bagamat ang Ice Heart Moon Soul ni Baker Chinjan ay isang tugatog na kayamanan ng tubig ng yin, ang shaping spring naman ay isang asensya ng tubig na yang. Tulad ng Diamond Sand, ang shaping spring ay kabilang sa pinakamahuhusay na sangkap, kung hindi man ang pinakamahuhusay mismo. Sinasabi nilang ang Diamond Sand ay dugo ng lupa, habang ang shaping spring ay dugo ng lupa. Ang Diamond Sand ay isang matigas na sangkap at ang shaping spring ay malambot. Ang Diamond Sand ay gumagawa ng malalakas na espiritual na sandata, habang ang shaping spring ay nagpapahintulot sa isang espiritual na sandata na dumaan sa walang katapusang mga pagbabago. Walang anyo, hugis, o laki ang tubig, at sa pamamagitan lamang ng isang patak ng shaping spring na inilalagay sa isang espiritual na sandata, ito ay magiging isang sagradong bagay, malayang baguhin ang laki nito ayon sa gusto. Malaki at hindi mapipigilan na parang martilyo na may bigat na libu-libong libra, o maliit at kahanga-hanga na parang hindi nakikitang karayom. May isa pang kamangha-manghang katangian ng shaping spring na hindi alam ng iba. Katumbas ito ng isang body refining array. Ngumisi si Ethan habang ang kanyang isip ay lumilipad sa mataas na haligi sa kanyang thunder ring. Ni minsan ay hindi niya naisip na kunin ang direksyong ito dahil hindi niya kailanman nagawa. Ngunit ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataong makuha ang shaping spring at kasama nito, matatapos niya ang sining na nakasulat sa 9 Serenity's Secret Records. Maaari niyang makamit ang parehong kakaibang kapangyarihan na ipinakita ni Satyr-Gord. Tuwang-tuwa si Ethan na subukan. Kung makukuha niya lang ang parehong kapangyarihan na nagpaging walang talo kay Satyr-Gord sa Titans, kung gayon ang mag-ama. Ngunit kahit ang kanyang imahinasyon ay hindi lubos na mauunawaan ang lawak ng gayong kapangyarihan.
Ang panganib ng pagkamit ng gayong makajos na pagpipino ay libu-libong beses na mas malaki kaysa noong pinino niya ang kanyang katawan gamit ang diamond sand. Sandali siyang nag-atubili, pero umiling siya ng malinaw. Wala nang oras para mag-antala. Dumarating ang kaisipang iyon pagkatapos kong maintindihan. Pagkatapos ay muling sumilay sa kanyang mukha ang kanyang kakaibang masamang ngiti, binibini, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tiningnan siya ng dalaga ng may pag-aalinlangan. Bakit biglang naging mainitin ang ulo nitong lalaking to? Kakaiba. Pero nang tingnan ang cultivation ni Ethan sa bone tempering stage, nabawasan ang kanyang mga alalahanin. Ano ang magagawa ng isang ika-9 na patong ng bone tempering stage kung ang mayroon lamang siyang ika-6 na baitang na espiritual na sandata na ginawa para sa bilis? Ngumiti ang babae, sentimo, sumama ka sa akin. Tulungan mo akong makuha ang shaping spring, at ang ginawa mo sa akin. Ito ang magpapatatag sa atin. Sentimo. Namula ang dalaga. Tumanggaw si Ethan na may parehong mapagkunwaring ngiti gaya ng dati. Parang gusto niyang bumaantong hininga. Naku, napakaraming tao ang humahatol sa akin batay sa aking cultivation, para lang lumunin ako ng buo. Hindi naiiba ang babaeng ito. Sumunod siya sa kanya ng may malamig na ngiti. Sa di malamang dahilan, nanginig siya sa isang nakakatakot na pakiramdam na tumatama sa kaibuturan niya. Ngunit ang naging tugon niya ay ang pagyuko ng kanyang ulo dahil sa pagkalito. May isa na namang babae na niloko. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa gilid ng isang lawa. Nanginig ang mga mata ni Ethan, hindi ba't ito rin ang lawa kung saan ko siya iniligtas? Ngumiti ang dalaga, sentimo, oy, alam mo ba kung bakit ako nasa panganib noong nakaraan? Sentimo, kailangan mo pa bang magtanong? Ang pagligaw sa bahay ng iba ay parang pagsipsip ng tubig dito. Kung ako ang ahas na iyon, lulunukin din kita sa isang lunok, matalinong sabi ni Ethan. Namumula siya habang nag-aalab ang galit, anong paliligo? Sino ang gagawa niyan sa ganitong mapanganib na lugar? Saan ka naman nakakaisip ng mga kalokohang yan? Ano pa ba ang meron? Hindi ba't natural lang ang ginagawa mo noong nilabas kita? Napakamot si Ethan sa kanyang ilong. Ngunit sa di malamang dahilan, sa kabila ng kanyang kalmadong mukha, ang kanyang katawan ay medyo tapat. Dalawang bakas ng dugo ang umagos sa kanyang ilong. Natigilan si Ethan, bakit ako nagdurugo? Namula ang dalaga at hinampas ang ulo nito sa sama ng loob, tumigil ka na sa pag-iisip ng kung ano-ano o ako. Ako? Ano? Paliliguan mo ako ng hubad para magmukha kang ganoon. Single ni Ethan. Nagpapadyak sa galit ang batang babae, pulang-pula na parang kamatis. Bakit ba napakaswerte niya nang makilala ang gago na ito? Pero muli, tanging sa pakikipagtulungan lamang sa gagong ito niya makukuha ang shaping spring at bumaantong hininga siya. Naghari ang kanyang galit at naging seryoso, nakikita mo ba ang kuweba sa kabilang lawa? Sinundan ni Ethan ang kanyang mga daliri upang makita ang walang katapusang hamog na nakapalibot sa isang bundok. Mayroon ding malabong imahe ng isang maliit na kuweba sa paanan nito, kalahati nito ay nakalubog sa tubig. Tumanggaw si Ethan, ano ang problema? Sentimo, iyan ang yungib ng ahas. Sentimo, sabi ng dalaga. Nagtanong si Ethan, paano, 500 metro ang haba ng bagay na iyon? Napakaliit ng kuweba para. Nagulat si Ethan. Humajejek ang dalaga at sinamantala ang pambihirang pagkakataong ito para kutsain siya, hihihi, hindi ka naman kasing tanga ng hitsura mo. Oo, talagang kinakain ng ahas na iyon ang shaping spring. Pinapayagan nito itong magbago ng laki at makapasok sa kuweba na iyon. Bakit ka nakakasiguro na naroon si shaping spring? Baka kinain ito ng makamandag na ahas sa ibang lugar, o baka naman kumakain lang ito. Kumunat ang noo ni Ethan. Whoosh! Kasabay ng isang kislap ng liwanag, isang gininto ang buntot na karpa ang tumalon sa harap niya, at winisikan ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Paf! Paf! Humajejek ang dalaga, natutuwa sa paghihirap ng lalaki, kontento na sa wakas ay nakaganti na siya. Pinunasan ni Ethan ang kanyang mukha, hindi alintana na sinasadya niya iyon, naiintindihan ko.
Mayroon kang first level water type pet na ginamit mo para magmanman sa kuweba ng makamandag na ahas habang wala ito. Matalinong bata. Komandat ang babae at ngumiti, matagal ko nang hinahanap ang kakaibang 6th level spiritual beast simula nang matagpuan ko ito isang buwan na ang nakalipas. Hanggang 3 araw na ang nakalipas, nasa kuweba lang ito. Kaya ginamit ko ang aking first level spiritual beast, ang golden finfish, para malaman na si Shaping Spring pala talaga ang laman nito. Pero ang makamandag na ahas na iyon ay talagang mabangis, at bumalik pagkalipas lamang ng 1 oras. Kaya hinintay ko ang paglabas nito sa nakalipas na 3 araw. Pero dahil hindi ito lumabas, wala akong nagawa kundi pumasok at harapin ito. Nang makita ang kaakit-akit ng ngiti ng dalaga, na parang nanalo siya, sinabi ni Ethan, kaya pala naghubad ka at sinubukan mong magdaya dyan. Teka, hindi tama yan, ibang klase ka. Kahit pilitin mo pa ang sarili mo sa malaking, yan, pananghalian ka lang yan. Eh anong kalokohan ang dinadaldal mo? Sino ba naman ang aakit sa halimaw na yan? Namumula ang babae at nagngalit ang ngipin sa galit, balak ko lang gamitin ang beast controlling art ko para paamuin ito. Walang malaswa doon. Pagpapaamo ng halimaw. Anong kinalaman yan sa pagtakbo mo ng buong husay? Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Mas lalong tumindi ang tingin ng dalaga, oy, pwede ba tumigil ka na sa mga kabastusan mo? Ang beast controlling art ng angkan ko ay nagbibigay ng espesyal na atensyon sa pagiging kaisa ng kalikasan. Habang mas nakikibagay ka, mas malakas ang sining. Dahil ang kaya ko lang paamuin ay isang 4th level spiritual beast, kinailangan kong ibigay ang aking katawan at kaluluwa sa pakikisama sa kalikasan sa pagkakataong ito. Pero nabigo pa rin ako dahil ang kaluluwa nito ay mas malakas kaysa sa karaniwan at muntik na akong mawala ng buhay sa bingit ng kamatayan. Tumanggaw si Ethan. Ang makamandag na ahas ay may kaugnayan sa dragon ng baha. Dumadaloy ang dugo ng dragon sa mga ugat nito. Paano ito magiging isa lamang ika-6 na antas na espiritual na halimaw? Ang babae ay labis na sinusubukang gamutin ang halimaw gamit ang kanyang kasanayan. Oy, batang lalaki, hindi ka ba mabilis lumipad? Hilahin mo ang makamandag na ahas at hayaan mong kunin ko ang Shaping Spring. Gawin mo iyan at aalisin ko ang bastos at kawalang galang na ipinakita mo sa akin. Nagpakita ang dalaga ng isang nakakaakit na ngiti at kinulit ang kanyang malalaking puppy eyes. Maaaring gumana iyon sa isang karaniwang lalaking puno ng hormone para mag-udyok sa kanya na harapin ang anumang panganib. Pero si Ethan, gayunpaman, ay isang napakawalang kupas na mamamatay tao. Tama ang iniisip ko. Ipinakita ni Ethan ang kanyang kakaibang masamang ngisi. Nagniningning sa tuwa ang mga mata ng dalaga, ngunit madaling nakita ni Ethan ang isang kislap ng paghamak na natago roon. Isa na nagsasabing, pare-pareho lang ang lahat ng lalaki. Nako, ignorant ing bani, ngayong alam ko na kung nasaan ang Shaping Spring, lumampas ka na sa iyong kapakinabangan. Habang tumatawa sa sarili, lumipad si Ethan papunta sa kuweba. Nakatitig ang dalaga sa kanya ng buong lalim habang palawak ang ngiti. Halos mahawakan niya ang Shaping Spring. Ngunit may kung anong kumurot sa kanyang isipan. Hindi ba't medyo napakadali nito? Ganoon na ba katanga ang lalaking ito, na madaling maakit ng mga mata at mapagsamantalahan hanggang sa literal na mamatay? 273. Hinampis ni Ethan ang pader sa pasukan. Ang tunog ng gong ay parang may kumakatok sa isang pintong bakal. Natulala ang dalaga, mula sa napakalayong distansya. Ang talino ng lalaking ito, bahala na. O sadyang wala siyang pakialam sa ika-6 na antas ng espiritual na halimaw na naghihintay lang sa kanya sa loob. Tungkol naman sa kawalan niya ng pakiramdam, ganoon ba siya kadaling maakit sa aking alindog? Tiningnan siya ng dalaga ng mas malapitan, may mali rito. Pagtalsik. Pagkatapos, narinig ang tunog ng tubig at 1 metrong haba ng ahas ng tubig ang lumangoy palabas ng kuweba. Nanginig ito habang lumalawak ang katawan nito. Sa isang iglap, bumalik ito sa 500 metro ang haba, na lumikha ng isang malaking tilamsik habang sumisitsit siya sa 2 tao. Hihi. Dinilaan ng amoy ang kanyang pisngi at napahawak si Ethan sa kanyang ilong habang sinusuri ang ahas. Kumain naman ng maayos ang lalaking ito ng Harper.
Ikinakaway ng batang babae ang kanyang kamay pababa sa takot. Siyempre, hindi dahil sa pag-aalala para kay Ethan, ngunit ang pagkamatay nito ay mangangahulugan na ang kanyang pakikipagsapalaran ay biglang magtatapos sa isang malaking kawalan ng kita. Bakit nakatayo lang tong batang to? Takot na takot ba siya? Naku, bakit ba ako nabigo kung malapit lang ako? Nagngalit ang mga ngipin ng dalaga sa inis. Ganoon din ang naisip ng makamandag na ahas, tumatawa ng malakas at nakatingin ng may paghamak. Napaka-inosente siguro ng batang ito para kumatok sa bahay ko. Ngayong nasiyahan na siya sa aking maharlikang kaluwalhatian, takot na takot siya. Hahaha, natural lang yan. Kahit ako ay humahanga sa aking maluwalhating sarili halos palagi, hahaha. Habang sinusulyapan ang nagliligaw na ahas at ang kamakaway nitong buntot, nabasa ito na parang libro. Ngumisi siya habang lumilipad papasok sa kuweba. Bantayan mo ang lugar na ito at huwag kang papasok ng walang pahintulot ko. Minaliit ni Ethan ang walang kwentang bagay na ito at padebog na pumasok. Nawala ng malay ang makamandag na ahas dahil sa gulat. Ano ang sinabi niya? Para bantayan ang pinto. Galit na galit ang ahas. Walang sino man ang pumansin dito, lalo na't inangkin ang kuweba nito na parang siya ang may-ari ng lugar. Oy, punk, may ideya ka ba kung kaninong bahay ito? May gusto ka bang mamatay? Hihi. Lumapit ang makamandag na ahas kay Ethan at sumirit sa mukha nito. Tinak niya ito ng laway, umaasang makakapagdulot ito ng kaunting katinoan sa kanya gamit ang makapangyarihang kamahalan nito. Basang-basa sa takot ang batang babae. Tumakas ka, tanga. Ngunit tanging paghamak lamang ang nasa mga mata ni Ethan. Pinunasan niya ang laway sa kanyang mukha, at tumitig, umayos ka. Paf! Paf! Halos dumura ng dugo ang makamandag na ahas. Hindi pa ito nakakilala ng isang taong ganito kamapagmalaking kaya hindi niya ito pinansin o minamaliit pa. Galit na galit ito. Natakot ng walang malay ang dalaga. Umayos ka, pare. Nakakainis yan pag sinabihan mo itong bantayan ang pinto. Naiintindihan ko na gusto mo nang mamatay pero pwede mo naman sigurong gawin yan doon. Kailangan pa rin nating makapasok, di ba? Nababaliw na ang utak ng lalaking to. Bamantong hininga siya. Halos makita niya ang batang nilapan ng galit at makamandag na ahas. At iyon ang malapit ng gawin ng ahas. Nako naman. Marami na akong nakitang walang takot pero wala ni isa sa kanila ang ganoon katanga para hindi man lang magmalasakit sa buhay nila. Naghahanap sila ng kamatayan o, mas mabuti pa, karapat-dapat sila sa kamatayan ng may ganoong kaitangang paninindigan. Patay ka na, kaya tumigil ka na. Humph, kung gusto mo, palalayasin ka ng haring ito. Dinilaan ng matatalas nitong pangil, sumirit ang makamandag na ahas at nilamon siya ng buo. Dahil sa kung paano nababalutan ng lason ang pulang bibig nito, matutuklasan ni Ethan ang sarili na matutunaw sa sandaling mahawakan niya ito. Pumikit ang dalaga at umiwas ng tingin. Hindi niya nakayanan ang kasunod na kilabot. Ngunit si Ethan ay kalmadong parang pipino habang ang asul na apoy ay kumislap sa kanyang mga mata. Isang alon ng yumanig sa makamandag na ahas. Dahil sa takot, ang malaking ahas ay nanigas sa kanyang kinaroroonan. Basang-basa siya ng pawis, kahit na ang bibig niya ay nasa ibabaw mismo ni Ethan, na nakalantad ang mga pangil. Pero hindi pa rin siya samuka. Ang tingin sa mga mata ni Ethan ay nagpatakot sa kanya ng husto, kaya't nagsimula itong manginig. Napakaarte mo para hindi makinig kapag inuutusan ka. Umiling si Ethan habang papasok na parang siya ang may-ari ng lugar. Iniwan ng makamandag na ahas na parang estatwa, takot at tulala. Anong kapangyarihan iyon? Ang puso ng ahas ay nataranta. Malaki ang pakialam ng mga spiritual beast sa mga level, higit pa sa lakas. Ang tuta ng isang 6th level spiritual beast ay hindi mas malakas kaysa sa isang 3rd level spiritual beast ngunit walang 4th level spiritual beast ang maglalakas loob na umatake dito. Ang kanilang likas na maringal na aura ang gumagawa ng dapat gawin. Walang mababang antas na espiritual na halimaw ang nakipagtalo sa isang mas mataas pa, kailanman. Nakaukit ito sa kanilang mga buto, dugo, at iba pa. Bilang isang ika-6 na antas na espiritual na halimaw, wala itong talo rito. Isang haring namumuno sa masa.
May karapatan itong mangapi sa iba, hindi ang kabaligtaran. Ngunit sa wakas ay natanggap niya ang nararapat sa kanya sa pamamagitan ni Ethan. Sa isang kisap mata, ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at tinakat ang mga buhay na tao mula sa ahas. Wala itong ideya kung anong antas ng espiritual na halimaw ang katumbas ng kapangyarihang iyon, ngunit ang dugo nito ay nagsasabi sa kanya na sumuko at isuko ang lahat ng labanan laban kay Ethan. Sus Mariosep! Ano ba yan? Taglay niya ang napakalaking kapangyarihan na kahit ang isang ika-6 na antas na espiritual na halimaw ay nayanig sa sarili nitong balat. Anong mabangis na hayop ang may ganitong kapangyarihan? At bakit mayroon nito sa isang tao? Baka isa siyang kakila-kilabot na hayop. Ang makamandag na ahas ay pinagpapawisan ng husto. Para itong isang pulubi na nakikipagkite sa isang emperador, na ang tanging nasa puso ay pagsunod. Kung sasabihing bantayan nito ang pinto, iyon ang gagawin nito. Ano nga ba ang masama roon? Umabot ito sa punto na ang ahas ay lumangoy palabas ng kuweba at wala man lang lakas ng loob na lumingon sa kanyang likuran. Samantalang ang babaeng nagpanggap na patay na si Ethan ay palihim na nagmukhang patay at ngayon ay natulala. Ano ba to? Kailan pa naging ganito kaamo ang mababangges at makamandag na ahas? Hindi lang ito hindi pumapasok sa kuweba, kundi nagkukunwaring bantay pa. Paano nagawa ito ng isang bone tempering cultivator? Mayroon din ba siyang sikretong beast armoring art? Iniyuko ng batang babae ang kanyang ulo, sumulyap kay Ethan na papalapit pa ng may pagkamangha at kaunting kuryosidad. Hindi naman kasing tanga ng hitsura niya ang batang ito. Maaaring hindi niya rin kailangan ang tulong ko para sa ika-4 na antas ng espiritual na halimaw. Teka, kung napakalakas niya, bakit niya itinatago iyon? Plano ba niyang kunin ang lahat para sa sarili niya? Natarante at napapadpad sa galit ang dalaga. Ang kanyang kagustuhang pumasok mismo roon ay pinigilan ng makamandag na ahas na nagbabantay sa pintuan. Sa pagkakataong ito, muntik na siyang masira. Isang buwan niyang sinayang ang pagbabantay sa lugar na ito, para lang sa ibang tao ang umani ng gantimpala. Nahirapan ako. Pagkatapos ay sumimangot siya at bumagsak sa lupa, nagtatampo. Pagbalik kay Ethan, ang lalaking tinutukoy ay agad na nakarating sa dulo ng kuweba. Nabigla siya nang makita ang tanawin dito. Ang kuweba ay parang karaniwang butas sa bundok, na nagbubukas sa isang silid na may laki na 1,000 metro kwadrado, ngunit ang nakasisilaw na tanawin ay kahanga-hanga. Pumunta siya rito para sa Harper at nakahanap pa nga ng napakaraming dekalidad na halamang gamot. Mayroong 100 para sa ika-8 baitang at hindi bababa sa 1,000 para sa ika-7 baitang. Ang ganitong hakot ay maaaring makipagkompetensya sa mga tindahan ng 7 bahay. Kung hindi man sa pamilya ng imperyo. Banal na ina ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay tunay na nagmumula sa kalikasan. Inakala niyang lahat ng ito ay tinipon ng ahas, ngunit bakit hindi niya kinain ang mga ito? Para tumagal siya sa taglamig. Para sa akin pa, siguro. Hihihi. Walang ano-ano, at hindi na inalintana ang halimaw sa labas, agad niyang kinubkob ang lahat ng halamang gamot. Pinuntahan pa niya ang bawat sulok at siniguradong wala siyang makaligtaan. Napatawa ng malakas si Ethan para sa napakagandang nahuling isda. Umalangaw-ngaw ito sa mga dingding ng kuweba at naglakbay palabas. Nanlumo ang puso ng makamandag na ahas at tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Narinig din ng batang babae ang hajijek at halos malunod sa depresyon. Dapat akin ang mga iyon. Dahil nasubaybayan na niya ang kuweba kasama ang kanyang alagang isda, alam na niya kung gaano kalaki ang premyong dala ng kuweba na iyon. Hindi niya ito sinabi kay Ethan dahil baka gusto rin nitong kumagit. At ngayon, hindi lang siya basta kumagit kundi nilunok niya ito ng buo. Ang batang babae ay nagluluksa sa paghihirap, ang mga luha ay nagbabantang lumabas mula sa kanyang malinaw na mga mata. 274. Nagpagala-gala si Ethan sa loob ng kuweba, ikinakaway ang kanyang singsing sa lahat ng direksyon. Ramdam niya ang saya na nagmumula sa kanya dahil ang bawat mahalagang sangkap ay nakatago sa ligtas na bahagi ng kanyang singsing. Kada rating lang niya sa Beast King Mountain at nakapatay na siya. Ito ang pinakamagandang senyales sa lahat. Tumawa si Ethan, ang kanyang tunog ay nagpang-inig sa ahas at tao sa labas hanggang buto.
Matapos niyang masigurong walang maiiwan na hindi nagamit, same time na sinimulan ni Ethan ang kanyang paghahanap kay Harper. Kumalat ang kanyang kaluluwa sa bawat sulok. Pagkatapos ay sumugod palalim si Ethan. Nakatayo sa tabi ng isang mainit na bukal, gulat na pinagmasdan niya ang ilalim ng bukal. Isang natural na mainit na bukal. Ito ay 10 metro ang lapad at may mainit na tubig na lumalabas mula sa pader sa harap. Ngunit ang tunay na kamangha-mangha ay ang makapal na puting patong sa ilalim nito. Alam agad ni Ethan na ito ang Harper. Hindi ba't medyo sobra na? Kahit siya ay hindi umasa na makakahanap ng ganito kalaking mahimalang kayamanan sa ilalim ng lupa. Isang bote lang ng mga bagay na iyon ay makakabili na ng isang bayan. Masaya na siya kahit isang mangkok lang. Pero hindi lang basta mangkok ang nakuha niya, isang buong batya ang nakuha niya. Literal na maliligo siya rito. Nanginig si Ethan sa tuwa. Nang maalala niya ang bundok na ito, napagtanto niya na pagkatapos lamang ng bilyon-bilyong taon ng pag-iipon ay makakaipon na ng ganito kalaking Harper. Mas marami pa sana ito kung hindi lang dahil sa isang ahas na kumuha nito. Tama na ito. Gayunpaman, huwag masyadong maging sakam. Masama ito sa kalusugan. Natawa si Ethan sa kanyang makasariling pag-iisip. Sino mang makarinig sa kanya ay tiyak na magdere ng dugo. Kung hindi ka sakam, ang mga tao sa mundong ito ay pawang mga altruista. Humph, sakam na baboy. Plop. Kasabay ng tawa, agad na tumalon si Ethan. Lumubog siya hanggang sa umabot sa baywang niya ang Harper. Napataas ang kilay ni Ethan sa tuwa. Napakalalim. Mas marami pa pala ang Harper kaysa sa inaakala niyang posible. Agad na nag-umpisa si Ethan. Kumuha siya ng mga bote at nilagyan ito ng mga ito bago itinapon sa kanyang singsing. Palaging may nakakalokong ngiti sa mukha ni Ethan sa buong pagsubok na ito, abot tenga ang ngiti. Malaki ang maitutulong ko pagdating sa Beast King Mountain na ito. Sulit na sulit kahit hindi ko makuha ang Brimang Sacred Pill na yan. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Ethan sa buong kuweba. Boom! Habang kinakalkal niya ang kanyang samsam, may nahawakan siya. Hindi ito tunog bato, kundi isang bagay na hangkag. Kinapa niya ang paligid bago kumuha ng isang asul na bote. Tiningnan ito ni Ethan nang may pagtataka. Bakit may maliit na bote dito? Isa pa ba sa mga libangan ng ahas ang pangungulekta ng mga palamuti? Pero natigilan siya sa nakasulat doon, hindi naman siguro ganoon kaganda ang swerte ko, di ba? May nakita ba talaga akong Brimang Sacred Pill? Opo, sentimo. Ng bote ay may eksaktong mga nakasulat doon. May selyo pa nga ang takip para hindi tumagas ang bango nito at hindi makaakit ng mga espiritual na halimaw. Sinimulan itong baligtarin ni Ethan. Naghagi si Levi ng 5 ganoong tableta sa Beast King Mountain sa simula. Malamang na lumipad ang isang ito sa isang ilog sa ilalim ng lupa at aksidenteng napadpad sa lugar na ito, habang ang ahas ay walang kaalam-alam dito. Bumantong hininga si Ethan, napakaswerte ko kahit natatakot ako. Malapit na halos wala ang tsansa na makahanap ng Brimang Sacred Pill sa Harper. Pero isa ba siyang taong sasayangin ang pagkakataong iyon? Naku po. Inihagis niya ito sa kanyang singsing at ipinagpatuloy ang paghakot ng kanyang samsam. Inabot siya ng kalahating araw ng nakakapagod na trabaho para makuha lahat hanggang sa kahuli-hulihang patak. Ang makamandag na ahas sa labas ay lumalangoy, naiinis. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Hindi ka ba pwedeng magtira kahit kaunti para sa akin? Wow! Walang pakialam at walang pakialam sa sawimpalad na ahas sa labas, walang ideya si Ethan tungkol sa kahulugan ng pagtitimpi. Sa huling pagkakataon ay tiningnan niya ang malinis na mga pader, at tumanggaw sa kasiyahan na wala siyang nakaligtaan. Kawawa naman ang kawawang ahas. Isa na itong milyonaryo na naging mahirap, pinigan ni Ethan. Kung nakita lang nito ang malinis na lugar na ito, malamang ay iiyak na ito ng husto. Hindi naman sa may pakialam ang sakam na si Ethan, di ba? Naglaan ng oras si Ethan para suriin ang Brimang Sacred Pill. Binuksan niya ito at nilunok. Dahil sa bawat paglabas ng mga kalaban sa esoteric debate, nahirapan siyang makahanap muli ng ganitong pagkakataon, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras para pinuhin ang kanyang kakayahan.
Mas makabubuting manatili na lang dito, sa ilalim ng pagbabantay ng ahas at lumakas. Boom! Isang pagsabog ng kapangyarihan ng kaluluwa ang nangyari sa sandaling nilunok niya ito. Para bang may dagat na pinakawalan sa kanyang ulo, at ang kanyang isipan ay nagbabantang sumabog. Hindi inakala ni Ethan na ganito kalakas ang tableta. Masakit para sa kanya kahit na masipsip ito ng ganito karami. Gayunpaman, masaya siya nang itinutok niya ito sa kanyang kanang mata. Dahil nasa radiant stage na ang kanyang kaluluwa, ang pagpapataas nito ng ilang beses ay halos hindi makakatulong sa kanya sa labanang ito. Ang focus niya ay ang maabot ang ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void sa tulong ng Brimang Sacred Peel. Ang unang yugto ay may napakalaking kapangyarihan at ginawa siyang halos walang talo, ngunit ang ikalawang yugto ay mas higit pa, dahil natatakpan nito ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Ang kanyang tagumpay sa huling labanang ito ay nakasalalay lamang dito. Nag-init ang kanang mata ni Ethan habang kumikislap ang gininto ang singsing. Dahan-dahan, isang pangalawang gininto ang halo ang lumitaw lampas sa una. Kahit tumulo ang dugo mula sa kanyang mata, kahit napakasakit ng sakit, hinarap niya ito at nanatiling matatag. Kung hindi niya pinalampas ang pagkakataon niya sa Dragon Cloud City, hindi sana ito naging ganito kahirap. Ngunit ngayon, dahil sa mga pangyayari, pinili niyang pagtagumpayan ito, na lalong nagpulala sa kanyang paghihirap. Hindi niya man lang magawang ipagwalang bahala ang sarili. Kahit na dumudugo ang kanyang mata, kahit basang-basa siya ng pawis, nanatili pa rin siyang matatag na nakaupo sa lupa. Sa mga sumunod na araw, si Ethan ay palaging nakasimangot at may mga ugat sa noo na namumuo. Patuloy pa rin siyang nagdurusa sa sakit at nararamdaman niyang papalapit na ang kanyang punto ng pagkawasak. Naabot niya ang kanyang limitasyon noong hapon ng ikatlong araw. Nanghihina na siya, kasabay ng pagbuo ng pangalawang halo sa kanyang kanang mata. Isang di nakikitang alon ang pumailan lang sa kalangitan pagkaraan ng ilang sandali. Isang simpleng silaw ang lumikha ng isang maliit na butas diretso sa buong bundok na may taas na 500 metro sa itaas niya na parang wala lang. Ang maliwanag na kalangitan, ang mainit na sikat ng araw, ay dumaan dito at sumikat sa masayang si Ethan. Siya ay pagod, ngunit tuwang-tuwa. Ang ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Ang lakas na makalusot sa kahit anong espasyo. Kahit nakulong sa isang array o espasyo, wala na siyang problema ngayon na makatakas salamat sa kaunting tulong mula sa isang bagay na tinatawag na second stage ng Divine Eye of the Void. Hahaha, ang galing. Talagang wala na akong talo ngayon. Napatawa si Ethan, ngunit natamba siya nang sinubukan niyang bumangon. Nahulaan niya na kailangan niyang maghintay dahil ang pag-aalaga sa kanyang kaluluwa ang inuuna. Malaking bahagi ng kanyang soul power ang ginamit sa paglusot at oras na para gamitin ang natitira para sa paglilinang. Kaya umupo siyang muli nang nakakross ang mga paa. Kinabukasan, kumalat ang kanyang kaluluwa at natuklasan niyang mas malinaw na ang lahat. Napagtanto niyang lumawak na ang saklaw sa loob ng 2 milya kaya't lumipad siya palabas ng kuweba. Nataman niya ang mother lode papunta sa Beast King Mountain. Swoosh! Habang palabas ng kuweba kasabay ng isang kulog, hindi niya pinansin ang ahas at lumipad sa himpapawid. Nang sa wakas ay nakalabas na ang kanyang kalaban, lumiit ang makamandag na ahas at pumasok sa kuweba. Ang walang laman at malinis na lugar ay nag-iwan sa kanya na umiiyak sa galit. Ang mga kayamanang itinanim niya sa buong buhay niya ay nawala ng ganoon na lang. Maging si Harper ay nalinis. Dinilaan niya ang mainit na bukal at wala siyang nakitang kahit isang patak na natitira. Umiyak ang ahas, mas masahol pa siya sa isang tulisan. Ngunit napansin niya ang maliwanag na langit sa itaas at halos himatayan sa galit. Pasabugin mo lahat. Wala ka bang kontrol sa sarili mo? Nilinis mo na ako tapos ngayon binubutasan mo pa ang bahay ko. Ano ba ang ginawa ko sa'yo? 275. Kumabog ang maliwanag na kalangitan, hudyat ng mabilis na paglipad ni Ethan, ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Ano ba ang sinasabi niyan? Ang isang mabuting gawa ay nararapat sa isa pa. Oo, iyon nga. Iniligtas ko ang nakakainis na babaeng iyon at tinugunan din ito ng kalikasan mula sa kanyang masaganang dibdib. Kailangan kong pag-isipang muli ang aking pamamaraan at magpalaganap ng kabaitan mula ngayon, hahaha.
Tumawa si Ethan. Pagkatapos ay natanong niya ang dalagang iyon sa di kalayuan. Akala niya ay aalis na ito kaya't hinintay niya ito sa labas. Ah, miss, may kailangan ka ba? Tinaasan ni Ethan ang kilay. Galit na galit siya, at sinabing, sentimo, ibigay mo na. Sentimo? Anong ibibigay? Nagpanggap na tanga si Ethan. Tumahol ang dalaga, Harper at ang mga halamang gamot na yan. Akala mo ba napakatanga ko para hindi malaman ang ginagawa mo roon? Pero isa akong babaeng may moralidad kaya hindi ako makikipagtalo. Ayon sa mga batas ng mundo ng paglilinang, kalahati ay akin. Bint, hindi pwede. Umiling si Ethan, sabi mo tama lang nabigyan ka ng kalahati, pero bakit ko naman gagawin iyon? Nilero ng babae ang barahan ng tuta na sinipa, sentimo, pero nahanap ko na. Sentimo. Unang dumating, unang mapaglilingkuran. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha ang mga iyan. Kaya bigyan mo ako ng nararapat na bahagi ko. Nataranta ang dalaga. Ngumiti si Ethan, nakalimutan mo na ba na iniligtas kita? Para makabawi, ipinakita mo sa akin ang kaba ng bayan. Ngayon ay pantay na tayo, paalam na. Tumatawa pang umalis si Ethan, pero hinaranggan ulit siya ng babae at sumimangot, walang hiya ka. Bilang respeto sa pagliligtas sa akin, hindi sana ako makikipagtalo sa iyo at hahatiin ko ng pantay ang nakuha. Pero hindi mo talaga alam kung kailan dapat sumuko. Sumabog ang kanyang ikalawang patong ng Profound Heaven Cultivation, nakatitig kay Ethan na may malinaw na intensyong kalabanan ito. Humikab si Ethan, binibini, ang kapangyarihan ay hindi laging nalilimitahan ng mga yugto ng paglilinang. Kapag lumaban tayo, masisira ang iyong mga pag-asa. Humph, napaka-egomaniac mo, tama na ang panloloko mo. Maaaring nasakop mo na ang ika-6 na antas ng spiritual beast pero hindi ako spiritual beast. Alam ko rin ang mga arts ng pagpapaamo at gumagana lang ang mga iyon sa mga spiritual beast. Tigilan mo na ang pagtakot sa akin, hindi yan gagana. Pagkatapos ay sinuntok niya ng diretso ang mukha ni Ethan. Ang mabangis na kapangyarihan ng kamao ay dumaloy pababa patungo sa kanya, na sinuportahan ng kanyang pangalawang patong ng Profound Heaven Cultivation. Wala itong epekto kay Ethan, ngunit kalmado at walang pakialam pa rin siya habang naglalaho. Naiwan ang dalagang walang masabi. Nang sumunod na segundo ay naabutan niya ang kanyang pulso na hinihila sa kanyang likuran. Ah! Pagkatapos ay umiyak siya sa sakit, sentimo, binabali mo ang braso ko. Bitawan mo ako. Sentimo. Umiling si Ethan at kumalas. Tumalon siya ng 10 metro ang layo at naguguluhan siyang tiningnan. Paano niya nagawa iyon? Malinaw na nasa ika-9 na patong siya ng bone tempering stage ngunit nalampasan niya ang pangalawang patong ng Profound Heaven Cultivator sa parehong lakas at bilis. Pakiramdam niya ay parang daga siya sa mga kuko ng lawin. Wala itong saysay. Napakakakaiba naman. Ngayon lang niya naalala ang mga sinabi ni Ethan. Napakahalimaw talaga ng lalaking ito. Nagngalit ang batang babae at sa isang pitik ng kamay ay nagpakita ng 3 umuungal na ika-4 na antas na espiritual na halimaw na handang sumunggab kay Ethan. Nagtatakang nagtaas ng kilay si Ethan, hindi ka naman masama, ibibigay ko na sayo yan. Hindi mo naman yan nakikita araw-araw, isang babaeng may 3 4th level spirit animals. Hihihi, natatakot. Nakataas ang baba niya habang nagyayabang, para sabihin ko sa iyo, mayroon akong 12 espiritong hayop, pero itong 3 ang pinakamamahal ko at marunong pa silang lumipad. Kung nasa lupa lang tayo, nilunod na sana kita sa mga espiritong hayop ko. Tiningnan siya ni Ethan ng kakaiba. Karamihan sa mga tao sa Titans ay nakatuon sa personal na kapangyarihan, halos walang interes sa pag-aalaga ng mga halimaw. Dahil dito, bihira ang mga espiritong hayop. Mahirap makahanap kahit ang mga eksperto sa matataas na antas na mayroon nito. Pero ang babaeng ito rito ay medyo karaniwan sa cultivation ngunit mayroon pa ring mahigit 10 spirit animals. Ito ang unang pagkakataon na nakakilala si Ethan ng isang taong dalubhasa sa pag-aalaga ng mga beast. Gayunpaman, ang kakaibang tingin niya ay itinuring ng dalaga na parang takot, na humadjejek, huli na ang lahat para matakot ngayon.
Pero kung ang paghingi mo ng tawad ay taos-puso at ibibigay mo sa akin ang mga bagay na iyon, baka hindi ko na maranasan ang miserable mong buhay. Patatawarin ko pa nga ang mga nauna mong kasalanan. Ano ba ang nagpaisip sa iyo na natatakot ako? Nakalimutan mo na ba kung paano kumilos ang ika-6 na antas na espiritual na halimaw sa harap ko? Parang kuting lang. At sa tingin mo ba ay kaya ng ilang ika-4 na antas na espiritual na halimaw? Hahaha. Pang-iinis ni Ethan. Ang bulyo ng dalaga, titigilan mo ang pagyayabang mo. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang ginawa mo sa ahas na iyon? Pero maaari lang itong maging katulad ng sarili kong sining sa pagpapaamo, isang pag-atake sa kaluluwa. Pero ang 3 alagang hayop ko na ito ay nakaugnay sa kaluluwa ko. Napakahalaga ng utos ng kanilang amo. Imposibleng mapaamo mo sila. Subukan ko ba? Natatawang sabi ni Ethan. Ang lantad na paghamak na ipinakita niya ay lalo lamang nagdulot ng galit niya, sumakay ka. Ipakita mo sa kanya ang iyong kapangyarihan. Umungol. Ang 3 halimaw ay lubos na tapat, sinalakay nila si Ethan sa sandaling bigyan sila ng senyales na umalis. Ngunit walang anumang bagay ang makapagpapakaba kay Ethan. Nasa ibabaw niya ang 3, handa na siyang punitin ng kumislap ang kulay asul niyang mga mata. At, tulad ng ika-6 na antas na espiritual na halimaw kanina, ang 3 alagang hayop ay nanigas at nagsimulang pagpawisan na parang mga baboy. Nay! Sino ba tong malaking to? Bakit ba nakakatakot siya? Walang ano-ano, ang takot at walang muwang na mga halimaw ay kumari pa ng takbo na may buntot sa pagitan ng kanilang mga binti, mabilis na parang hangin. Matagal bago pumasok sa isip ng dalaga ang katotohanan, isang malaking kalokohan. Pagkatapos ay sumigaw siya na bumalik ang kanyang mga alaga. Pero makikinig kaya sila? Anong mga utos ng Panginoon ang pinakamahalaga? Ang buhay ay walang hanggan na mas mahalaga. Sus Mariosep, ang galing ba ng utak ng amo? Bakit pa tayo haharap sa ganitong kakilakilabot? Ang mamatay. Paus na sigaw ng batang babae, ngunit wala na ang kanyang mga alaga, na siyang ikinagalit niya. Pagkatapos ay nahimasmasan siya at nanginig sa takot. Lumapit si Ethan sa kanya habang may nanunuyang ngiti, parang hindi lang puro liwanag at bahaghari ang maiuugnay sa mga alagang hayop mo. Dahil takot na takot silang 3, dapat ay maramdaman din ng kanilang amo ang takot na iyon. Sino ka ba? Natigilan ang dalaga, habang pinagmamasdan siya ng may takot. Ngayon alam na niya kung bakit kinatatakutan ng ika-6 na antas na espiritual na halimaw ang lalaking ito, at hindi naiiba ang kanyang mga alaga. Dahil hindi ginamit ng lalaking ito ang isang bagay na kasing liit ng kanyang kaluluwa upang supulen sila, kundi nagtanim ng matinding takot sa kanilang pagkatao, na nag-alis pa sa kanila ng kaisipang lumaban. Pero paano? Bakit naman magpapakita ng ganoong takot ang mababanges na hayop sa isang simpleng tao? Ang ganoong katawa-tawang kwento ay hindi pa naririnig kahit saan sa mundo. Pero nagawa ito ng lalaking ito ng madali. Sino nga ba siya? Ngumiti si Ethan at sinagot ang kanyang mga pagdududa, balang araw, ako rin ang mamamahala sa mundong ito. Kasabay ng isang tawa at pagkaway ng kanyang mga pakpak, nakawala siya. Iniwan niya ang batang babae na nanginginig at nakatitig sa gulat. Maraming beses nang nakipagbuno sa kanya ang misteryosong lalaking ito at nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon. Ang mga huling salitang iyon ay nakaukit sa kanyang isipan. Mapapahiya siya kung ibang tao ang nagsasabi ng mga iyon, pero sa di malamang dahilan, nang marinig niya ang mga iyon mula kay Ethan ay naniwala siyang kaya nito. Paano nagawang makuha ni Titans ang isang napakasamang lalaki? Napuno ng kaba ang dalaga. Swoosh! 2 lalaking nakaitim ang sumulpot sa harap niya. Liza, may problema ba? Tanong ng isa, habang ang isa naman ay sumunod sa, batang binibini, ayos ka lang ba? Tiningnan niya lamang sila nang may takot sa kanyang mga mata. Kapatid, ang Titans ay hindi isang bagay na basta na lang natin aatakihin. Mas makabubuti pa na umatras tayo. Pagkatapos ay nanlabo ang kanyang paningin at siya ay nawala ng malay. Ay nalalayan siya ng 2, at tinawag siya. Anong ibig niyang sabihin? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.